ang asawa kong tinitingala ng lahat. Ating subaybayan ang buhay ni Daryl Darby. Magandang araw mga ka-master. Salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Ang iyong pag-subscribe ang aking lakas, malaking pasasalamat ko sa inyo. Kabanata 2951. Maaari mong makita na si Quincy ay nakasuot ng isang damit na pangprinsesa. At nakaupo sa trono. Sa magkabilang panig ng gilid, maraming mga kaakit-akit na figure na nakaupo. Ito ay Zian at ang 8 santo ng mahika na insenso. Susunod, sina Dax, Yvette at iba pa ay nakatali ng malalaking 5 bulaklak. Isang araw na ang nakakalipas, matapos mahuli ni Quincy si Dax at iba pa. Naglabas siya ng paunawa sa mga ilog at lawa upang pilitin na magpakita si Daryl. Bilang resulta, hindi niya nakita si Daryl na nagpapakita. Ginawa nito si Quincy na inis at pinangunahan ang lahat na kasama niya. Halika siya ang wohol para sa pagtatanong. Dax. Sa oras na ito, ang tingin ni Quincy ay nahulog kay Dax, at malamig na. Nagtanong ko sa iyo, nasaan si Daryl? Hindi ko alam. Sumagot si Dax sa isang galit na pamamaraan. Sa susunod na segundo, direktang tumingin si Dax kay Quincy at nagpatuloy. Quincy, ikaw pa rin ang prinsesa ng South Cloud Continent at mayroon kang isang kasunduan sa kasal kay Daryl. Hindi mo ba alam kung anong uri siya? Panipi, sinabi mong sinaktan niya ang santo nang hindi sinasadya, naniniwala ako. Ngunit imposibleng madungisan ang kawalang kasalanan ng santo. Ha, narinig ito, biglang nagbago ang delikadong mukha ni Quincy. Kasabay nito, ang isang royal guard sa tabi niya ay hindi mapigil ang sumigaw. Nang galit, mapangahas, maglakas loob na makipag-usap ng ganito sa prinsesa. Ang boses ay nahulog, iginuhit niya ang isang malambot na letigo, at hinampes ito. Ang malambot na letigo ay gawa sa malamig na bakal at mga litid ng mga espiritong hayop. Ito ay labis na matigas at may mga barb dito. Flap! Isang malinaw na tunog ang dumating, at nakita ko ang likod ni Dax, isang mantsa ng dugo ang lumitaw sa likuran ni Dax, bumuhos ang dugo, at ang mga damit ay nababad sa isang iglap. Napangisi si Dax at hindi sumigaw, ngunit ang kanyang mga mata ay labis na naiinis kay Quincy. Baliw ang Quincy na ito. Ang lahat sa tabi ni Yvette ay nagulat din, sinusubukang pigilan siya. Ngunit ang kanilang mga kamay at paa ay nakatali, at hindi sila makakilos. Dax. Sa oras na ito, malamig na sinabi ni Quincy, ibig mong sabihin, sinisi ko si Daryl. Ang bagay na ito ay personal na kinumpirma ng 2 santo. Hindi ko siya kailanman gagawing mali. Alam kong ikaw at si Daryl ay kapatid ni buhay at kamatayan. Ngunit pinatay niya ang babaeng santo, at ang kanyang kasalanan ay hindi mapatawad. Hanggat sinabi mo sa kinaroroonan ni Daryl, ipinapangako kong palayain kita. Umiling si Dax, napangisi siya at sinabi, Daryl will never he would do this kind of thing. At kung nasaan siya ngayon, hindi namin alam. Si Daryl ay nasa Chencon Board sa oras na ito, at ang Chencon Board ay nasa Ambrose. Ang bagay na ito, Dax, Yvette at iba pa ay napakalinaw. Ngunit si Quincy bago siya ay naniniwala na pinatay ni Daryl ang santo. Paano niya sasabihin sa kanya? Kailangan mong takpan si Daryl, hindi ba? Patuloy na tama ako hanggang sa sabihin niya ito. Nanginginig ang tono ni Quincy, at naglabas siya ng malamig na boses. Ang boses ay nahulog, at ang gwardya na nakatayo sa likuran ni Dax ay muling kumaway sa letigo. Nabigla, mayroong isang malakas na sipol, at ang katawan ni Dax ay biglang kumaibot. Ninigit ng ngipin, hindi sumigaw, ngunit puno siya ng malamig na pawis sa kanyang mukha. Kung dati pa ito, hindi kailanman dadalhin ni Dax ang ganitong uri ng pagpapahirap sa kanyang mga mata, ngunit ngayon wala siyang panloob na lakas, tulad ng mga ordinaryong tao. Hindi niya talaga ito kaya. Huwag kang mag-away. Itigil mo na. Hindi mapigil ang sumigaw sina Yvette at Ambrose sa tagiliran, ngunit tila hindi sila narinig ni Quincy. Ang 8 santo ni Zian at Wanxiang na nakaupo sa magkabilang panig ay mukhang walang pakialam din. Pinatay ni Daryl ang kanyang kapatid na babae, at ito ang mga taong pinakamalapit kay Daryl, at hindi sila dapat tiisin. Tumawag ka. Pagkakita sa likuran ni Dax, nakuha ang dagwang dugo, mahinahong Bumuntong hininga si Quincy at dahan-daang sinabi, Dax, ikaw din ay isang tanyag na tao sa mundo, bakit pinipilit mong hindi maunawaan? Si Daryl ay gumawa ng isang malaking pagkakamali at dapat pasanin ang sagot. Nais mo bang mamatay para sa kanya? Nang walang kabuluhan. Panipi. Dax gritted his teeth, his expression still very firm.
I said, Daryl will not do that kind of thing, Absolute would not. Panipi, masyadong masama ang tono ni Quincy, at kailangan niyang hayaang magpatuloy na lumaban ng mga gwardya. Gayunpaman, sa sandaling ito, nakita ko ang baywang ni Ambrose na biglang sumabog ng isang sinag ng ilaw, at sa isang iglap, isang kakaibang kapangyarihan ang pumuno sa buong palasyo ng Shangwo. Pagkatapos, habang nawala ang ilaw, 4 na mga numero ang lumitaw sa harap ng lahat. Kabanata 2952. 2 lalaki at 2 kababaihan. Ang 2 lalaki, ang isang gwapo at malamig, at ang isa ay walang kamatayan, sina Daryl at Lu Dongbin. Ang 2 kababaihan ay eksaktong kapareho, na may mga magagandang tampok sa mukha at kaakit-akit na mga kurba. Puno sila ng mga kalangit na espiritu, ngunit tila sobrang lamig at mayabang, habang ang isa ay banayad at payapa. Ito ay sina Yan Hong at Mia Oyeng. Oo, pagkatapos magtulungan sina Yan Hong at Mia Oyeng, lumabas din sila. Pagkatapos na palabasin sina Daryl at Lu Dongbin mula sa Realm of Unreality. Ano ang nangyayari? Sa sandaling ito, pagtingin sa tanawin sa harapan niya, natigilan si Daryl. Anong nangyari? Nakita ni Daryl na ang bulwagan sa harapan niya ay Solemna at ito ang Shangwo Hall ng South Cloud Imperial Palace. Hindi lamang iyon, bukod sa Santo Zian at Santo ng Wanxiang na humabol sa kanya, may 6 pang iba pang upuan. Sa pareho tagiliran, isang magandang babae. Sa harap niya, lahat ng tao na si Yvette ay nakatali ng malalaking 5 bulaklak, lalo na si Dax, na may dugo sa kanyang likuran, halatang walang kabuluhan. Kasabay nito, ang buong Shangwo Palace ay tahimik. Saan nagmula ang Daryl na ito? At, kasama si Lu Dongbin. Daryl. Hindi nagtagal, si Quincy ang unang nagreaksyon. Tumayo siya at tinuro si Daryl at sumigaw, ikaw ba ay basura ng mga ilog at lawa na sa wakas ay gustong magpakita? Kasabay nito, umupo siya magkabilang panig. Ang 8 santo ni Zian ay galit na galit din, isa-isang nakatingin kay Daryl. Tumawag ka, si Daryl huminga ng malalim, ang kanyang mga mata nakapako sa Quincy, paano? Kapupunta anak na huli sa kanilang hari, ang kanilang sariling mga side, kung paano maaari nilang ilipat ang kaparusahan. Sa ito oras na ang puso ni Daryl ay tuliro at inis. Lalo na nang makita niya ang kaawa-awang hitsura ni Dax, hindi mapigilan ng kamao ni Daryl ang pagkakapikit ng mahigpit. Sino ang nagsabi sa iyo na ang aming pamilya ng kasal ay naangat, mahabang? Libong mga salita na maisla ng mukha, ay hindi maitago ang kanyang pagkasuklem. Malamig. Pinutol mo si Orchid Joan, karumal-dumal, simpleng Zuigay Wanzi. Matapos mahulog, hindi mapigilan ni Wanxiang na tumayo, tinuro si Daryl at sumisigaw, masamang magnanakaw, ngayon ay itutuwid kita sa lugar at maghiganti kay Langson. Si Zian at ang iba pang mga santo lahat ay magkasunod na tumango, ang mga emosyon ay labis na nasa sabik. Nararamdaman lamang ni Daryl ang sakit sa kanyang puso at ang kanyang mga mata ay pulang dugo. Tumingin siya sa paligid ng mahika na insenso, nagngisi ang kanyang mga ngipin at sinabi, ang mahikaong banal na insenso, tama ba? Sinabi ko, dati na hindi ako ang pumatay ni Lanzin. May nag-frame sa akin. Panipi, ang magic na banal na insenso na ito, mayroong isang problema sa kanyang isipan. Ang sitwasyon sa oras na iyon ay malinaw na kainahinala, ngunit hindi ito pinaniwalaan na pinatay ko si Langson. Na frame. Ang mahiwagang halimuyak ay hindi magaan, at sumigaw siya, bago nagpakamatay si Lanzin, maaari mo ba siyang gawing peke? Ito. Nang makita ang eksenang ito, laking gulat ni Lu Dongbin. Ano ang sitwasyon? Sina Quincy at Daryl ay kinansela ang kanilang kasunduan sa kasal, at sinabi nilang pinatay ni Daryl ang isang santo. Sa kanyang sarili, si Dongbin ay sumulong, hindi mapigil ang mahabang libong mga salita na nakadirekta sa pagbubukas, Princess, ikaw ay may kapangyarihan at mga taong prestihiyoso ng Daryl, may magandang sasabihin, huwag mo itong masyadong matigas. Bagaman hindi ko alam ang tiyak na mga pangyayari, ngunit naniniwala si Lo Dongbin sa pagkatao ni Daryl. Daw Master Lo, medyo nakaka-relax ang ekspresyon ni Quincy, at magalang. Siyang sinabi, Daryl ay kasuklam-suklam at masama, huwag kang lokohin, at ang bagay na ito ay walang kinalaman sa iyo, sana ay huwag kang makagambala. Panipi. Kung may ibang tao, Quincy ang wika ay tiyak na hindi gaanong magalang, ngunit si Lu Dongbin ay naiiba. Ito ay isang master ng Taoism, iginagalang ng mga tao sa buong mundo, kaya dapat siyang magalang.
Narinig ito, nais pa ring magsalita ni Lu Dongbin para kay Daryl, ngunit hindi niya alam kung paano magsalita. Sa oras na ito, si Daryl ay tinatamad na magsalita ng walang kwenta, at sinabi kay Quincy, dahil naniniwala ka rin na sinaktan ko si Saint Langston, kung gayon ay hindi ko nais na sabihin pa. Sa madaling salita, ito ang aking sariling negosyo, hinayaan mo muna ito. Mahusay na pantas at sila. Kung hindi man, ako ang sisihin. Malugod ka. Kabanata 2953. Mukhang determinado si Daryl. Kinansela ni Quincy ang kontrata sa kasal, maaari niya itong tanggapin. Ngunit inaresto niya ang dakilang pantas at sila, at pinahirapan siya, ganap na hindi matiis. Ha! Narinig ito, nagulo ang buong palasyo ng Shangwo. Nababaliw ang Daryl na ito, maglakas loob kausapin ang prinsesa ng ganito. Kasabay nito, ang magandang mukha ni Quincy ay namula sa galit, at nanginginig ang kanyang katawan. Sa susunod na segundo, tumayo bigla si Quincy, turo kay Daryl at sumisigaw. Sa palagay mo may karapatan ka pa ba na makipag-ayos sa mga tuntunin sa akin? Kunin mo para sa akin. Harry. Nang bumagsak ang boses, hinimok ng mga nakapaligid na gwardya ang kanilang panloob na puwersa na palibutan si Daryl. Sino mang nais na mamatay, umakyat ka. Sigaw ni Daryl, at saka itinaas ang kanyang kamay, iginuhit ni Fang Tia ng mahigpit ang halberd sa kanyang kamay. Tumawag ka. Nararamdaman ang pagsabog ng aura mula kay Daryl, lahat ng nakapaligid na mga gwardya ay naiinggit lahat, at wala sa kanila ang naglakas loob na gawin ito. Nang makita ang eksenang ito, si Quincy ay may masamang tono, kaya't kailangan niya itong gawin mismo. Gayunpaman, sa sandaling ito, narinig kong sumisigaw si Huan Xiangzhao, ang masasamang kontrabida sa palasyo ng palasyo, ay naglakas loob na maging mapagmataas. Sa palagay mo ba talagang walang makakagamot sa iyo? Woo! Nang bumagsak ang boses, nag-flash ang katawan ni Huan Xiang, at direkta siyang lumapit kay Daryl. Nang makita ang paparating na Wan Xiang, nagulat ang puso ni Daryl, at mabilis niyang kinuha ang kanyang espiritu at binati siya. Bang bang bang! Sa isang iglap lang ng mata, si Daryl ay marahas na nakipaglaban kay Wan Xiang. Sa umpisa, si Daryl ay may pagkakataon pa ring labanan, ngunit unti-unti nakaharap sa pagpigil ng malakas na puwersa ni Wan Xiang, unti-unting naguluhan si Daryl. Nang makita ang sitwasyong ito, nais ni Lu Dongbin na pigilan ito, ngunit sinabi ni Quink ngayon lamang na hindi niya siya papayagang maging nosy, kaya pinigilan niya. Yan Hong. Nang makita na si Yu Feng ay lalong lumalakas, si Miao Ying ay medyo nabalisa, at sinabi kay Yan Hong, umakyat ka at tumulong, ililigtas ko ang iba. Iniisip ito ni Miao Ying at tinanong kay Yan Hong upang tulungan si Daryl. Upang makitungo sa Wan Xiang, sabay niyang sinagip si Dax at ang iba pa, upang makalabas siya sa kanyang katawan. Gayunpaman, tila hindi narinig ni Yan Hong, ang kanyang magandang mukha ay napakawalang pakialam. Sa puso ni Yan Hong, ayaw niyang maging lingkod ni Daryl. Nakikita siya sa problema sa oras na ito, napakasigla ko, paano ako makakakuha ng tulong. Sa oras na ito, hindi lamang makakatulong si Yan Hong, ngunit inabangan din ang pumatay kay Daryl na mahiwagang halimuyak na banal, hanggat namatay si Daryl. Hindi na niya kailangan maging lingkod niya. Ikaw. Pagkakita ni Yan Hong na hindi gumalaw, natatak ni Miao Ying ang kanyang paa. Sa pagkabalisa, pagkatapos ay lumipad pataas at dumiretso sa Wan Xiang. Habang kinunan, sinigawan ni Miao Ying si Daryl, haharapin ko siya, bilasan mo at iligtas mo ang iyong pamilya. Boom! Nang bumagsak ang boses, isang malakas na aura ang sumabog mula sa katawan ni Miao Ying, at ang buong palasyo ng Shangwo ay nabalot ng isang nakasisilaw na ilaw. Kaagad, ang kamay ng Jade ang umangat at tinamaan si Wan Xiang. Phew! Sa sandaling ito, maging si Wan Xiang, ang iba pang mga santo ni Xian, at si Quincy, lahat sila ay nabigla. Ano ang isang malakas na puwersa, sino ang babaeng ito? At, ano ang relasyon niya kay Daryl? Di nagtagal, nag-react si Wan Xiang, mahigpit na kinakagat ang labi, pinahit ang kanyang maisla na katawan, at direktang binati si Miao Ying. Si Daryl ay labis na galit, pumatay sa kanyang kapatid na babae, at hindi siya magiging mabuting tao na kasama niya. Kabanata 2954. Tumawag ka. Sa sandaling ito, ang maraming mga gwardya sa Shangwo Hall ay natigilan. At ang kanilang mga mata ay mahigpit na nakatingin kay Miao Ying na hindi kapag padala. Ang 8 na araw na santo na dumating bago ay ang pinakamahusay na
Mga Diyosa, lalo na ang ugali ng diwata sa kanila na hindi malilimutan. Ngunit ang isang ito ay mas kaakit-akit. Ang magandang mukha, sexing figure, lalo na ang espesyal na aura na lumalaganap sa kanyang katawan, ay nakalasing lang. Maganda, kaakit-akit, tila ang lahat ng magagandang salita sa mundo ay hindi sapat upang ilarawan ang kanyang kagandahan. Sa sandaling ito, hindi alam ng mga bantay na ito na si Mia Oyeng sa harap niya ay hindi talaga isang tao, ngunit isang engkantada na naigal-ihi sa ilusyon na lupain. Sa sandaling ito, habang pinapanood ang paparating na mahalimuyak, ang mga pulang labi ni Mia Oyeng ay bahagyang bumukas, at marahan niyang binigkas ang ilang mga salita, narito ako ngayon, ayaw mo siyang saktan. Ang boses ay malumanay at kaaya-aya, ngunit walang duda. Nang bumagsak ang boses, isang sumisindek na aura ang sumabog mula sa katawan ni Mia Oyeng. Sa maikling panahon, ang hangin sa buong palasyo ng Shangwo ay tila natigil. Hindi maintindihan ang hininga na pinuno ang bawat sulok ng hall, at lahat ay nabulabog ng hindi maipaliwanag. Lalo na ang mga santo ni Zian, nanginginig ang kanilang mga katawan, lihim na nabigla. Ang babaeng nasa harapan niya ay tila Maislan, ang kanyang lakas ay napakasindek, at higit sa lahat, ang kapangyarihang espiritual na sinabog niya ay dalisay at hindi maiisip. Nakasimangot din si Wanxiang at kinabahan, hindi maipaliwanag. Saan nahanap ng bastardo na si Daryl ang kanyang katulong? Grabe din ang lakas na ito. Habang si Wanxiang ay palihim na nagbubulungan, nakita niya na si Mia Oyeng ay sumugod na sa kanya, nakataas ang kamay at direkta niyang tinamaan ng palad. Napakalakas. Pakiramdam ng malakas na pagsabog ng kapangyarihan ni Mia Oyeng, nagulat si Wanxiang, at walang oras upang umiwas, kaya't mapalakas lamang niya ang momentum at labanan ng pasulong. Sa oras na ito, Wanxiang ay hindi maglakas loob na magkaroon ng kahit kaunting pag-iingat, at halos gumalaw. Lahat ng puwersa ay lumaban. Boom! Sa susunod na segundo, nagsalpukan ang mga palad ni Mia Oyeng at Wanxiang. At sumabog ang isang mapurol na panginginig. Naramdaman lamang ni Wanxiang ang isang hindi maiisip na puwersa na darating, at nanginginig ang kanyang katawan, at napailing siya pabalik ng 10-10 metro. Bumagsak sa pasukan ng hall, ang kanyang magandang mukha ay napakamapatla. Paano ito nangyari? Pagnanakaw ng kanyang figure, Wanxiang ay tumingin sa Mia Oyeng blanco, ang kanyang mga mata puno ng gulat. Ang lakas ng babaeng ito ay napakasindek, siya ay nagpakilos ng lahat ng kanyang lakas, bahagyang harangan ng palad na ito. Sino siya? Sa parehong oras, ang mga santo ni Zian ay biglang tumayo, tumitig ng malapit kay Mia Oyeng, hindi makapaniwala, at pinagpapawisan para sa Wanxiang ng sabay. Tumawag ka. Nang makita ang eksenang ito, lihim na huminga si Daryl ng maluwag. Sa kabutihang palad, ay umalis sa larangan ng ilusyon, lumabas siya kasama si Mia Oyeng. Kung hindi man, talagang magiging mahirap para sa kanya na makayanan ang sitwasyong ito. Pagkatapos ng lahat, ang mga santo ng Wanxiang ay pawang mula sa domain ng Diyos. Daryl, huwag kang matakot, andyan ako. Sa sandaling ito, binaling ni Mia Oyeng ang ulo upang tumingin kay Daryl, at nakangiting sinabi. May isang simpleng kaisipan si Mia Oyeng. Sapagkat si Daryl ay kanyang sariling lalaki, may obligasyon siyang protektahan ang kanyang kaligtasan. Narinig ito, isang mainit na agos na tumaas sa puso ni Daryl, at isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha, salamat. Pagkatapos nito, may naisip si Daryl at nagpatuloy, Mia Oyeng, ang mga banal na ito ay hindi masasamang tao, hindi lamang pagkakaintindihan. Ako narito ako, hintayin kang kumilos ng magaan, dapat saktan mo sila. Panipi. Kapag sinabi ito, ang puso ni Daryl ay masalimuot. Ang mahiwagang halimuyak na ito ay walang kinikilingan, at dapat na siya ang pumatay sa Langsan Saintes. Ito ay talagang nakakairita, ngunit kung ito ay masyadong matigas sa kanila, mas mahirap itong hugasan ng kawalan ng sala. Sinunod ni Mia Oyeng si Daryl. At tumango agad. Kabanata 2955. Ikaw. Sa sandaling ito, galit na galit si Wanxiang na mula ang kanyang magandang mukha, at tinitigil niya si Daryl na may kahihiyan at galit. Ang kontrabida na ito ay talagang nagtapat sa kanyang kasama na kumilos ng magaan. Ito ay simpleng nagpapahiya sa kanyang sarili, at ang kanyang sariling kamanghamanghang siyam na araw na santo ay hindi dapat mapahiya. Sa parehong oras, si Zian at ang iba pang mga santo ay tumingin pangit.
Ang Daryl na ito ay sobrang mayabang kahit na ang Mia Oyeng na ito ay napakalakas, hindi niya siya kailangan upang magpakita ng awa. Little sister, sa puntong ito, seryosong tiningnan ni Miao Ying ang Magic Hong, ang hangin. Na ay sinabi, hindi kita sasaktan, kaya't ibibigay mo pa rin ito, huwag salungatin. Ang hangin at si Daryl. Kaboom! Okay lang kay Mia Oyeng na hindi sabihin ito, nagbago ang mukha niya, at halos sumabog siya sa galit. Pinatay ni Daryl ang aking kapatid, ngunit sinabi mo na labanan ko siya. Matitiis ba ito o hindi matiis? Hindi mahalaga kung sino ka. Huwag subukang protektahan si Daryl ngayon. Mariing tinitigan ni Wan Xiang si Mia Oyeng at ang malamig na tinig nito ay mula sa bibig niya. Pinatay niya ang aking kapatid, gaano man karami ang babayaran niya. Papatayin niya ito ngayon. Dahil gusto mong maging nosy, pagkatapos ay mamatay ka kasama siya. Nahulog ang huling pangungusap, kinagat ni Wan Xiang ang kanyang labi, lumipad, at dumiretso kay Mia Oyeng. Ang aking sariling marangal na siyam na araw na santo ay labis na kinamumuhian, at maraming tao sa paligid, paano ko makukuha ang ganitong tono? Wan Xiang, tulungan ka kita. Sa sandaling ito, si Zian at ang iba pang mga santo ay matamis na kumanta. At pagkatapos ay lumipad ang figure, mabilis na napalibutan ng 8 mga numero si Mia Oyeng. Damn it, magsama kayo. Nang makita ang eksenang ito, si Daryl ay takot na takot, at kasabay nito ang labis na pag-aalala, sumigaw siya kay Mia Oyeng, Mia Oyeng, mag-ingat. Ang Jiushan Saintess ay may isang espesyal na katayuan at ang kanyang lakas ay hindi dapat maliitin. Gaano man katindi ang Mia Oyeng, imposibleng makitungo ng sabay-sabay sa 8. Pakiramdam ang pag-aalala ni Daryl, hindi maipahayag ni Mia Oyeng ang tamis sa kanyang puso. Sa susunod na segundo, matamis na ngumiti si Mia Oyeng kay Daryl, huwag kang mag-alala tungkol sa akin. Tulad ng sinabi niya na pinapanood ang 8 mga santo na lumilipad, ang maselang mukha ni Mia Oyeng ay nagpakita ng isang seryoso, nais mo ba gumagamit ng higit upang manloko at mas kaunti? Hindi ako natatakot, ipakita natin ang iyong mga kakayahan. Panipi, ang boses ay banayad at maganda, nang walang kahit na mayabang, ngunit lubos na may tiwala. Nang bumagsak ang boses, isang walang kapantay na puno ng kapangyarihang espiritual ang sumabog mula sa katawan ni Mia Oyeng. Sa maikling panahon, ang hangin sa buong South Cloud Palace ay napangit. Ano ang sitwasyon? Ang gayong malaking kilusan ay akit ng maraming tao mula sa lungsod ng Imperial na tumingin sa direksyon ng palasyo ng imperyo. Sa Hall of Martial Arts, ang sitwasyon ay mas tensyonado pa, at ang pasabog nalakas ni Mia Oyeng ay nagpapanik sa mga pumipigil sa mga tao. Gotcha! Sa sandaling ito, nakita niya si Miao Yingyo na dahan-daang itinaas ang kanyang kamay na may malinaw na tunog, isang espadang kasing puti ng nyebe ang lumitaw sa kamay ni Mia Oyeng. Ang mahalagang espada na ito ay ilang puntos na mas maikli kaysa sa isang normal na espada, at ang buong katawan ay nagtatagal ng kapangyarihang espiritual na nagpapalabas ng isang kaakit-akit na halo. Oo, ang tibak na ito ay nabago mula sa espiritual na lakas ni Mia Oyeng, at ito rin ang kakanyahan ng lahat ng kanyang kapangyarihan. Bang bang bang! Sa isang iglap lang ng mata, lumipad si Miao Ying palabas ng Shanghuo Palace at marahas na nakipaglaban sa 8 santo sa itaas ng kalangitan. Sa sandaling ito, hindi mahalaga na sina Daryl, Quincy at iba pa, lahat sila ay tumingin ng mahigpit sa hangin, isa-isa ng labis na nababahala. Nakita kong ang figure ni Mia Oyeng ay maliksi at matikas. Napapaligiran ng 8 santo, hindi siya mukhang walang pasibo, ngunit nagawang gawin ang kanyang makakaya. Sa kabaligtaran, ang 8 santo ng Wan Xiang ay tila takot sa mga jade sword sa ang kanyang kamay. Ang ilan ay nagmamadali. Makalipas ang ilang minuto, naging medyo balisa si Wan Xiang at sumigaw. Siya, mga kapatid, patayin ang mga Diyos. Swish! Pagkabagsak ng boses, nakita ko ang maraming santo ng Zian, mabilis na gumagalaw. Ang kanilang mga numero, nahahati sa 8 posisyon. Pinapaligiran si Mia Oyeng sa gitna. Pagbubuo ng kabanata 2956. Nang makita ang eksenang ito, laking gulat ng katawan ni Daryl, at kasabay nito ang isang ngiti na lumitaw. Sa mundong ito, walang porma sayo na hindi niya maintindihan. Kahit na ang 9 Heaven Saintess ay may espesyal na pagkakakilanlan, maaari niyang gamitin ang kanyang porma sayon sa harap niya. Hindi ba siya naglalaro ng isang malaking tayback sa harap ng Guanggang Men? Pinag-isipan ito ni Daryl, at nang makita niya ang mga bahid sa pagbuo
Diretsong sinabi niya kay Mia Oyeng. Gayunpaman, ang Wanxiang ay naloko ng sobra at ang pagsisigaw ng tulong sa kanyang sarili ay wala. Ito, ang pormasayon na ito ay tila hindi pa nakikita. Gayunpaman, pagkatapos ng maingat na pagmamasid, sumimangot si Daryl, at laking gulat ng buong tao. Sa oras na ito, malinaw na nakikita ni Daryl na ang mga figure ng 8 santo ay nagtutulungan malapit at halos hindi masira. Sa tuwing nagbabago ang mga numero, labis silang misteryoso. Ayan yun. Matapos panandaliang panoorin, hindi nakita ni Daryl ang mga bahid, at biglang naramdaman niyang umiyak ng walang luha. Minamaliit ko pa rin ang kalaban, ang 8 santo ay mula sa domain ng Diyos. Paano niya magagawang sirain ang pagbuo ng domain ng Diyos? Oo, ang ipinakita ng 8 santo ay ang form ng pagkawasak ng Diyos sa daigdig ng Diyos. Ang mistulang ito ay mahiwaga na may higit sa 1,000 pagbabago, hindi mahulaan, at syempre hindi alam ni Daryl. Si Ludong Bin sa tabi din niya ay nagmulat at nagulat. Napakalakas na pormasayon, natatakot akong magkaproblema sa Mia Oyeng Ferry. Spirit sa oras na ito. Sa oras na ito, sa itaas ng hangin. Nakaharap sa pormasayon ng pagkawasak ng Diyos na binubuo ng 8 mga santo. Nang Wanxiang, si Mia Oyeng ay natrap sa loob. Matapos subukan ng maraming pamamaraan, hindi siya maaaring tumakbo palabas, medyo nabalisa siya. Tulad ni Yan Hong, si Mia Oyeng, bilang isang engkanto, ay walang alam sa laro. Dati sa ilusyong larangan, ginamit ni Daryl ang pagbuo ng bato upang bitagin si Yan Hong at pilit na sumuko, ngunit sa oras na ito, talo si Mia Oyeng para sa 8 santo na pormang nakasisira ng Diyos. Hindi gagana ang mga bagay na ito. Nang makita na lumalala at lumalala ang sitwasyon, nag-aalala rin si Daryl. Ang sumunod na segundo, nang ikiling niya ang kanyang ulo upang makita si Yan Hong. Ang mga mata ni Daryl ay nagliwanag, at mabilis niyang sinabi, Yan Hong. Umakyat ka at tumulong. Sina Yan Hong at Mia Oyeng, parehong fairy, parehong mabuti at masama, ay sumali lamang puwersang tulungan ang kanyang sarili at si Ludong Bin. Ang pag-iwan sa illusory na kaharian, ang pagtulong kay Mia Oyeng sa oras na ito ay tiyak na makakatulong kay Mia Oyeng na talunin ang 8 santo. Tulong. Mula sa simula ng labanan, nakatayo roon si Yan Hong, nanunood ng malamig na mga mata. Sa sandaling ito, wala siyang ekspresyon nang marinig ang mga salita ni Daryl, at walang pakundangan na sinabi, bakit ko siya tutulungan. Yan Hong ay nasa illusory na kaharian. Si Mia Oyeng ay nakikipaglaban sa libu-libong taon, at palaging nais na ilagay siya sa isang tabi. Sa oras na ito, nakikita siya sa problema, maaari lamang siyang magalak sa kanyang kasawian. Paano niya siya matutulungan sa nakaraan? Natigilan si Daryl, at pagkatapos ay nagutos, walang dahilan, sapagkat ikaw ay aking lingkod, kailangan mong pumunta kung palayain kita. Nang sinabi niya ito, medyo nagalit si Daryl. Ang Yan Hong na ito ay talagang sumuwi sa kanyang utos, ito ay masyadong hindi mapigil. Kapag natapos na ang bagay na ito, dapat ay bihasa siyang mabuti. Tumawag ka. Mas nag-alala si Daryl, mas nanatiling hindi gumalaw si Yan Hong, at gaanong nagsabi, ako ay iyong lingkod, ngunit hindi ako nangako. Dapat kong sundin ang bawat salita mo. Gayunpaman, hindi ko isave. Ang parehong diwata, si Yan Hong ay mayroong isang malupit na pagkatao at mastuso rin kaysa kay Mia Oyeng. Ikaw. Narinig ito, hindi makatawa o umiyak si Daryl. Gusto niyang mapagalitan, ngunit natatakot siyang ganap na magalit si Yan Hong. Alam mong ang lakas nito ay nakakatakot tulad ni Mia Oyeng, talagang balisa siya, at hindi mabuti para sa kanya. Sa pag-iisip tungkol dito, huminga ng malalim si Daryl, pinakalma ang sarili. Sa susunod na segundo, ngumiti si Daryl at sinabi kay Yan Hong, alam ko, sa iyong puso, ikaw at si Mia Oyeng ay kalaban, ngunit kung iisipin mo, may nangyari kay Mia Oyeng, wala kang kalaban, at ang dalawa sa inyo hindi pa napagpasyahan ang mananalo. Oo. Narinig ito, si Yan Hongxiao ay kumunat ang kanyang mga kilay, at daing biglang pagalog. Kabanata 2957. Kung may isang bagay na nagkamali kay Mia Oyeng, wala siyang mga kalaban, ano? Ang punto, sa pag-iisip tungkol dito, ang mesla na katawan ni Yan Hong ay nag-flash. At direktang sumugod sa hangin, sumali sa labanan. Kung nais mong saktan si Mia Oyeng, kailangan mo muna akong tanungin. Isang malamig na tinig ang nagmula sa bibig ni Yan Hong, at pagkatapos ay sumabog ang lakas ni Yan Hong.
Kasabay ng isang malakas na aura, si Yan Hong ay may isang pulang-pulang kutsilyo sa kanyang kamay. Ang apoy ng mahabang kutsilyo ay tumaas tulad ng apoy, at ang temperatura ng buong palasyo ay tumaas ng malaki. Oo, ang kutsilyong ito ang kakanyahan ng kapangyarihan ni Yan Hong. Bilang karagdagan, ang Jade Sword ni Mia Oyeng ay parehong matuwid at masama. Ang puting Jade Sword ni Mia Oyeng ay mabait at matuwid, habang ang dagwang mahabang tibak ni Yan Hong ay masama at malupit. Tumawag ka, nakahinga ng maluwag si Daryl, lihim na nagpapasalamat. Sa kabutihang palad, ang Yan Hong na ito ay isang engkanto, hindi masyadong maalalahanin at madaling linlangan. Kung hindi man, talagang nagkagulo si Mia Oyeng. Ito, nang makita ang eksenang ito, nagulat si Quincy at ang mga nakapaligid na guwardya. Sa parehong oras, ang mga titig ng maraming mga bantay ay patuloy na lumilipat-lipat kina Yan Hong at Mia Oyeng. Ang dalawang babaeng ito ay eksaktong kapareho ng hitsura, hindi lamang. Iyan, ang kanilang kalakasan ay napakasindik din, ngunit ang buong Nine State Continent ay hindi pa naririnig ang isang napakalakas na kambal na babae. Hindi, kapani-paniwala, habang nakakagulat, maraming mga kalalakihan din ang pinagdiriwang ang kanilang mga mata. Sa oras na ito, ang dalawang panig na nakikipaglaban sa kalangitan, alinman sa walong santo, o Mia Oyeng at Yan Hong, ang pinakamahusay na mga diyosa na bihira sa loob ng 1,000 taon. Sa oras na ito sa labanan sa pagitan ng hangin, ang kaakit-akit ang kurba ay nagsiwalat at maraming mga kalalakihan ang nakakita nito. Ang mga mata ay tuwid. Matapos sumali si Yan Hong, agad na napagan ang loob ni Mia Oyeng. Gayunpaman, ang Mia Ocean Formation ay sina Xuan Miao Wushuang, Yan Hong at Mia Oyeng na mahirap makabasag sa pormasayo ng ilang sandali. Si Yan Hong ay mayroong isang nakakainis na pagkatao. Pagkatapos ng ilang pag-ikot, hindi niya mapigilan ng bumagsak ang boses, ang hangin sa paligid ng katawan ni Yan Hong ay biglang napangit at kaagad pagkatapos, ang langit at lupa na espiritual na kapangyarihan ng buong palasyo na parang naaakit ay mabilis na naisip ang pagtitipon ng dagwang mahabang tibak sa kanyang kamay. Oo, handa nang sumabog si Yan Hong ng buong lakas. Mabait ang loob ni Mia Oyeng at ayaw masaktan ang walong santo, kaya lagi siyang may mga reserbasyon dahil sinabi ni Daryl na hindi niya masasaktan ang mga banal na ito. Ngunit si Yan Hong ay iba. Siya ay malupit sa kalikasan, at nang makita niyang hindi siya maaaring magmadali sa pagbuo, nagpasya siyang sumabog sa buong lakas. Ito, anong uri ng kasanayang ito? Ano ang isang malakas na aura? Para sa isang sandali, lahat ng tao ay tumingin sa Yan Hong malapit na, at ang kanilang mga puso ay isang maliit na panik. Malinaw na maramdaman ng lahat na pagkatapos ng pag-fuse ng mga langit at lupa na aura, ang mahabang kutsilyo na kulay ng dugo sa kamay ni Yan Hong ay nagpapalubha sa isang napakasindek na puwersa. Mabilis, lumayo ka sa daan. Sa sandaling ito, hindi mapigilan ni Lu Dongbin na sumigaw ng seryosong mukha. Siya ay isang master ng Dao Sec, alam niya ang pinagmulan ng Yan Hong, at syempre alam niya kung gaano kakilakilabot ang lakas na saysubog niya sa susunod. Kaboom! Habang bumabagsak ang boses, umatras si Quincy at ang mga nakapaligid na guwardya. Ipinaalala ni Lu sa lahat kung sino ang maglakas loob na maging malaki. Dao Master Lu. Sa sandaling ito, mahigpit na kinagat ni Quincy ang kanyang mga labi, hindi maitago ang kanyang pagkabigla, at tinanong si Lu Dongbin, sino ang dalawang kababaihan na tumulong kay Daryl. Phew! Huminga ng malalim si Lu Dongbin, at komplikadong sinabi, ang prinsesa, ang dalawang ito ay may mga pambihirang pinagmulan, at hindi sila isang bagay na maaaring pukawin ng ordinaryong tao. Bago sila natapos sa pagsasalita, sila ay nagambala ng isang malakas na pag-vibrate. Kabanata 2958. Nakita ko si Yan Hong sa himpapawid na may sobrang lamig ng mga mata, at pagkatapos ay kumaway siya ng isang dagwang mahabang kutsilyo, at sa isang sandali, isang nakasisilaw na dagwang ilaw at anino, pinupunit sa buong mundo, na balot sa nakapalibot na 8 santo. Nakita ko na ang ilaw at anino na kulay ng dugo ay sumugod tulad ng kulog at matulin na parang kidlat, at isang kulay dugo na basag ang binuksan sa hangin saan man ito dumaan. Kahit na ang orihinal na malinaw na langit ay lumabo bigla. Ito, nang makita ang eksenang ito, ang 8 santo ng Wanxiang ay nanginginig, at nagpapanik ng hindi maipaliwanag. Pagkatapos, hinimok nila ang kanilang panloob na puwersa na maglagay ng protection na pelikula sa harap nila. Bang bang bang!
Sa susunod na segundo, ang dagwang ilaw at anino ay sumabog sa protection na pelikula at ang protection na pelikula ay agad na nabasag. Ang 8 santo ay nanginginig at direktang inalok bawat isa sa kanila mapotla at labis na mahina. Para sa isang sandali, ang buong palasyo ay tahimik. At lahat ng naruroon ay may malamig na likod at humuhuni ang kanilang mga ulo. Ito ay kakilakilabot, ang 8 mga santo ay sumali sa puwersa, at hindi sila ang kalaban ng pulang damit na kagandahang ito. Nagulat, ang maraming bantay na nanunood ng labanan sa paligid ay haminaang kanilang mga binti, at naramdaman lamang nila na hindi sila makatayo ng matatag. Sumimangot din si Quincy, na bigla. Ang 8 santo ng Wanxiang at Zian ay labis na takot. Ang pagtutulungan ng 8 mga santo ng kanyang sarili ay masasabing hindi tugma sa buong mainland, ngunit ngayon, siya ay nasugatan ng babaeng ito na hindi kilalang pinagmulan. Ito, paano mo mahahanap ang Daryl upang makapaghiganti sa iyo sa hinaharap? Naisip ko sa sarili ko, ang 8 santo ng Wanxiang at Zian lahat ay may mga komplikadong ekspresyon, ngunit pareho silang natatakot at ayaw. Kayong dalawa. Sa wakas, si Wanxiang ang unang nagreaksyon, nakatingin kina Yanhong at Mia Ouyang, sino kayo? Bakit nais ninyong tulungan si Daryl? Iniisip ito ni Wanxiang at siya ay natalo ngayon. Ngunit sa anumang kaso, dapat nating malaman ang ugnayan ng dalawang babaeng ito at Daryl. Kung sa bagay, hindi maaaring mamatay si Lanzin sa walang kabuluhan. Nang bumagsak ang boses, dahan-daang lumapag si Mia Ouyang, nakatayo sa tabi ni Daryl nang napakalapit. Sa sumunod na segundo, tumugon si Mia Ouyang kay Wanxiang, si Daryl ang aking tao, napakahusay niya, bakit mo siya tinawag na masamang tao? Sumunod si Yanhong at sinabing, akin siya. Alipin, wala nang iba pa gawin. Panipi. Aniya, binigyan niya si Mia Ouyang ng isang mapanirang tingin. Sa puso ni Yanhong, ang engkantado ay ipinaglihi sa pagitan ng langit at lupa, na nasa taas, ngunit si Mia Ouyang ay kasama ng isang mortal, na walang kahihiyan. Ano? Sa sandaling ito, maging si Wanxiang o ang iba pa sa paligid, natigilan. Silang lahat, ito, ang kambal na babae, ang isa ay asawa ni Daryl at ang isa ay kanyang lingkod. Paano ito magiging posible? Si Daryl ay isang kontrabida, isang asshole. Gaano siya kabuti? Ang ikinagulo ng lahat ay ang magkatulad na hitsura sina Yanhong at Mia Ouyang, halatang kambal silang magkakapatid, ngunit ang relasyon sa pagitan nila ay hindi gaanong nagkakasundo. Ngunit kahit ganon, binantayan pa rin nila ang tagiliran ni Daryl. Ito ay hindi kapanipaniwala. Siya, sa wakas, Wanxiang reacted, nakapako sa Daryl fiercely, at sinabi salita sa pamamagitan ng salita. Siya ang napakabangis na sa aking kapatid na babae siya ay ang pinakamasama kontrabida sa mundo. Kapag patayin natin siya, kikilos tayo para sa kalangitan. Ang tinig na hulog sa tabi niya. Ang ilang mga Zians ay sunod-sunod na tumango. Narinig ito, ang ugali ni Daryl ay hindi maganda, at ang galit sa kanyang puso ay patuloy na tumataas. Sinabi ko kanina na hindi ko pinatay si Saint Plankton. Nakulong siya sa New World Palace noong panahong iyon, at iniligtas ko siya. Kung nais mong saktan siya, bakit mo siya gaanong ginagawa at dinala sa labas ng palasyo? Isang buwan na ang nakakaraan, ako ay naka-frame, binasto si Changer. Kailangan nating gawin sa North Mo na wala akong ebidensya upang patunayan ang kanyang kawalang kasalanan upang ang reputasyon ng Elysium Gate sa mainland. Bumulusok, naniniwala ako. Panipi, ito anak, ngunit din bago lumabas ang tubig, naaresto mo ang aking pamilya. At pinarusahan ng pribado ang aking pamilya. Tama ba ang ginagawa mo? Panipi, Kabanata 2959. Ipinahayag ko ngayon muli, patay na si Orchid, at wala akong kahit kaunting relasyon, ngunit nanumpa ako na hanapin ang mamamatay. Pangungusap, Sonic Boom Sky, ringang. Sa isang iglap, ang lahat ng mga mata ng madla ay tumingin kay Daryl ng blanco, hindi makapagsalita kahit isang salita. Katahimikan. Sa loob ng malaking palasyo, may katahimikan sa oras na ito. Isang karayom ang nahulog sa lupa, at malinaw kong narinig. Ang 8 santo ng Wanxiang at Zian ay mas komplikado. Ito, at si Quincy, na nakatayo sa gate ng hall, ay kinagat ng mahigpit ang kanyang mga labi, at nanginginig ang puso. Maaaring sinisi mo si Daryl. Ako si Daryl Darby, karapat-dapat ako sa mga ilog at lawa ng Gyusho at ng mga tao sa buong mundo. Sa sandaling ito, itinaas ni Daryl ang kanyang dantian, at ang kanyang malamig na tinig ay kumalat sa buong madla.
Ang Great Sage ay aking kapatid, ngunit ganoon kanya binugbog. Pulang. Dugo ang mga mata ni Daryl, at halos mawala siya sa kanyang dahilan. Isang malamig na tinig ang muling lumabas mula sa kanyang bibig, aalisin ko sila ngayon, sino ang pipigilan sa kanya, ito ang aking mortal na kaaway ni Daryl. Panipi. Nang bumagsak ang boses, tinulungan ni Daryl si Dax at lumakad patungo sa labas ng palasyo ng sunod-sunod. Sina Yanhong at Mia Oyeng ang nag-escort kay Yvette at iba pa, sumunod sa likuran. Tumawag ka, sa sandaling ito, kung ito man ay ang queens o ang mga santo ng Wanxiam. Lahat sila ay nasa gulong gulat, hindi makapagsalita ng mahabang panahon. Ang mga gwardya sa paligid niya ay hindi pa rin naglalakas loob na magpakita. Ang aura na ipinakita ni Daryl ngayon lamang ay bumulaga sa madla, kung sino manang makahabol upang pigilan siya ay patay na. Tuldok 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 tuldok. Sa sandaling ito, ang kabilang panig. Sa Coral Island, si Zhangju ay nagmuni-muni buong araw at gabi, at sa wakas ay nakuhang muli ang kanyang lakas. Tumawag ka. Sa sandaling ito, dahan-dahang binuksan ni Zhangju ang kanyang mga mata. Kumikislap ng walang katapusang lamig. Beima, ikaw na kasuklam-suklam na kontrabida, maglakas loob na magbalak. Laban sa akin, sasabihin ko sa iyo upang mabuhay at mamatay. Sa pag-iisip tungkol dito, itinaas ni Zhangju ang kanyang dantian ng may hangin, at ang kanyang figure ay lumipad ng mataas sa kalangitan patungo sa mainland. Pagkalabas niya ng ilang milya ang layo, nakasimangot si Zhangju at nakita na mayroong isang maliit na isla na hindi kalayuan sa Coral Island. Sa oras na ito, may usok na umusbong sa isla na halatang tinitirhan. Nang makita ang eksenang ito, agad na nanlamig ang mga mata ni Zhangju. Napakalapit ito sa Coral Island, at ang mga nakatira dito ay dapat na may kinalaman sa Coral Palace. Sa pag-iisip tungkol dito, tumalikod si Zhangju at direktang lumapag sa isla. Pagkatapos ng paglanding, nakita ko ang magandang kapaligiran ng isla at maraming magagarang mga bahay na itched sa baybayin. Naglakad si Zhangju nang walang pag-aalinlangan. Huminto ka para sa akin. Pagdating ko sa kubo, may narinig akong sigaw, at pagkatapos, isang gwapong binata ang sumugod palabas ng bahay na may Katie. Ang mukha nito ay puno ng gwardya. Sa likod ng batang lalaki ay isang magandang babae. Ang batang lalaki na ito ay anak ni Chester na sinilat ang magandang babae ay ang kanyang ina na si Shelly. 3 buwan na ang nakalilipas, dumating ang balita tungkol sa pagkamatay ni Chester. Napakasakit ng puso ni Shelly kaya't siya ay nabigo at dinala niya ang kanyang anak na manirahan sa isang liblib na isla na hindi kalayuan sa Coral Island. At sinilay isang 3 taong gulang na sanggol na hindi pa nalubas ng mailagay si Quincy sa paligid ng iba't ibang mga sekta ng mainland. Sa oras na ito, higit sa 10 taon na ang lumipas, at siya ay lumaki sa isang binata. Sino ka? Tanong ni Neil kay Zhangju, nakatingala pataas at pababa. Malinaw na naramdaman ni Neil na ang lakas ng taong nasa harapan niya ay hindi moari, ngunit siya ay anak ni Chester. Hindi direktang sumagot si Zhangju, ngunit nagtanong ng walang pakialam. Sino ka? Ano ang kaugnayan sa eternal life? Iniisip ito ni Zhangju. Kung ang ina at anak na nasa harapan niya ay ang pamilya ni Beima, mga kamag-anak at kaibigan. Papatayin lang nila sila, Kabanata 2960. Si Neil ay tumingin at pataas. Zhangju, sinasagot mo muna ang aking katanungan. Kapag sinabi ito, ang mga mata ni Neil ay puno ng pagbabantay. Hindi moari ang taong nasa harapan niya, kaya dapat siya maging maingat. Sumimangot si Zhangju at tumingin kay Neil na may interes. Ang bata ay medyo matapang, maglakas loob na kausapin ako ng ganito. Si Zhangju ay may isang masamang ugali. Kung may nagsabi dyan, tatamaan niya sana ito ng palad. Nang makita ko ang walang takot na hitsura ni Neil, bata. Ngunit napakatapang, bigla ko itong pinahalagahan. Sa susunod na segundo, bahagyang ngumiti si Zhangju, hindi ko binabago ang aking pangalan o apelyido, Zhangju. Zhangju. Narinig ito, nanginginig ang puso ni Neil, at natigilan siya. Kasabay nito, si Shelly sa likuran niya ay lalong nanginginig na may isang pares ng mga mata na nakatingin kay Zhangju, na bigla at may sama ng loob. Ikaw ba si Zhangju? Pagkalipas ng ilang segundo, nag-react si Neil at sinigawan si Zhangju, ikaw. Bakit hindi ka namatay? Nang sinabi niya ito, nanginginig ang katawan ni Shelly at lalo pang magulo ang kanyang puso. Isang araw na ang nakalilipas, nagutos si Beima sa isang tao na lumapit at
Kumalat na sinasabing nahuli niya si Zhangzhou at pinatay siya. Ang bangkay ay inilibing sa Coral Island. Alam ang sitwasyon sa oras na iyon, biglang guminhawa si Shelly. Naghiganti ang aking asawa at wala akong dapat alalahanin. Ngunit hindi inaasahan ni Shelly na si Zhangzhou ay hindi lamang namatay. Ngunit nakahanap din ng isang reclusive na lugar para sa kanyang sarili at ng kanyang mga anak. Sa sandaling ito, si Neil ay unti-unti ring reaksyon, ang kanyang mga mata ay pulang dugo, at ang kanyang mga sungay ay nakalok ng mahigpit, ikaw ito, na pumatay sa aking ama. Nahulog ang tinig, mahigpit na kinuyam ni Neil ang kanyang mga kamao. Ang iyong ama, si Zhangzhou ay tuliro at nakasimangot, sino ang iyong ama? Hindi pa, nakita ni Zhangzhou ang ina at anak ni Neil, at hindi alam na sila ay malapit na. Kamag-anak ni Chester, tumawag ka. Huminga ng malalim si Neil at sinabi bawat salita, ang aking ama ay si Chester, ang Panginoon ng Palasyo ng Eternal Life Sect. Sinabi mo sa akin na ang aking ama at ang pamilyang Carter ay nabilanggo sa pangkalahatang dambana ng samahan. Nang what iyan, ang aking ama ay nawala ang kanyang buhay sa bangin. Sa oras na ito, lahat sa mainland ay kilala. Panipi, mula nang dumating ka dito, huwag mo nang isiping umalis ngayon. Ang huling salita ay nahulog, lumipad si Neil at lumipad diretso kay Zhangzhou. Dito, sa parehong oras, isang malakas na hininga din ang sumabog mula sa buong katawan. Sa maikling panahon, ang paligid ng hangin ay tila napangit, at ang kapangyarihan ay kamangha-mangha. Bilang nag-iisang anak na lalaki ni Chester, si Neil ay isang bihirang magsasaka din. Lumipas lamang siya ng 16 sa taong ito, ngunit naabot na niya ang larangan ng Emperor ng Sandanwawang. Pagkakita sa eksenang ito, nanginginig ang puso ni Shelly at hindi mapigil ang mapasigaw. Bagaman ang kanyang anak ay hindi mahina sa lakas, ang kalaban ay si Zhangzhou na sikat sa buong mundo. Siya ay bantog sa loob ng 1,000 taon, at ang kanyang pinagmulan ay hindi maihahambing sa kanya. Paano ka magiging kalaban kung mag-isa kang nakikipaglaban? Sa pagkabalisa, nais ni Shelly na magmadali upang pigilan siya, ngunit siya ay masyadong mahina, at si Neil ay masyadong mabilis upang magkaroon ng oras. Anak ni Chester, sa sandaling ito, sa panunood ni Neil ay sumabog, si Zhangzhou ay nakasimangot ng bahagya ng walang gulat. Naghihiganti ka ba para sa iyong ama? Nakakatuwa, gaanong sinabi ni Zhangzhou, na may medyo tono ng mapang-abusong tono. Pagkatapos, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kanang kamay, hinampas ito ng mahina, at binati si Neil. Go die! Pakiramdam ng tigas ni Zhangzhou, si Neil ay hindi naglakas loob na maging pabaya at umungol, direktang hinihimok ang lahat ng mga panloob na puwersa. Kabanata 2961 ay nagulat at walang oras upang umiwas, kaya kinailangan kong hawakan ng mahigpit ang pagpipinta ni Fang Tian, at magmadali. Hindi naglakas loob si Daryl na maging pabaya, hinihimok ang lahat ng mga panloob na puwersa na labanan. Bang! Sa isang iglap ng magsalpukan ng dalawang palad, naramdaman lamang ni Neil ang isang napakalakas na puwersa na nagmumula sa kanya. Sa isang tunog, direkta siyang napailing pabalik ng 10 metro ang layo. Nang siya ay mapatla ang kanyang mukha, at ang dugo sa loob ang katawan niya ay sure nang panay ang kanyang figure. Si Neil ay tumingin kay Zhangzhou sa takot. Ang lakas ng sungay na ito ay napakasindik, isang casual na palad lamang, kailangan niyang ibigay ang lahat ng kanyang lakas upang labanan. Sa napakalaking pagkakaiba-iba ng lakas, paano ko mapaghigantihan ang aking ama, Neil? Kasabay nito, lalo pang kinabahan si Shelly. Matapos ang isang matamis na sigaw, dali-dali siyang sumuporta kay Neil. Kumusta ka? Okay lang. Umiling si Neil, palaging pinapanood ng mga mata si Zhangzhou. Hindi maitago ang pagkabigla at pagkamuhi niya. Boy! Hindi ka talaga kalaban ko, at ang pagmamadali na gawin ito ay para mamatay lang, Zhangzhou said. Sa nasabing iyon, ang mga mata ni Zhangzhou ay kumislap ng isang pahiwatig ng pagiging komplikado, at nagpatuloy siya, gayon din, masasabi ko sa iyo na ang iyong ama ay si Chester, at hindi ako ang pumatay sa kanya. Ano? Narinig ito, nagkatinginan sina Neil at Shelly at parehong natigilan. Sa susunod na segundo, hindi mapigilan ni Neil na magtanong, hindi kasino sinabi ni Zhangzhou na may kalmadong ekspresyon, ito ang kasalukuyang Eternal Life, White Horse. Sa oras na ito, isang ganap na kontrabida, tuso at malungkot.
Sa simula, siya upang makaligtas, magpanggap na matapat sa akin, at tiniyak sa akin na lihim niyang susubaybayan ang bawat galaw ni Chester. Panipi, nang maglaon, pinangunahan ni Ambrose ang hukbo ng New World at pinalibutan. Ang pangkalahatang dambana ng samahan ng Watian, sinisikap na iligtas ang pamilyang Carter. Sinamantala ni Chester na pakawalan ang pamilyang Carter. Sa oras na iyon, si Bayma ang namamahala sa pagharang at sa wakas ay kinatok ang iyong ama mula sa bangin sa likurang bundok. Panipi, matapos mapatay ang iyong ama, si Bayma ay hindi bumalik sa akin. Sa halip, sinamantala niya ang kaguluhan at bumalik sa Coral Island upang maging Panginoon ng palasyo. Nang sinabi niya ito, si Zhangju ay puno ng galit at ang kanyang mga mata ay sumilay sa lamig. Ano ang susunod? Hindi ko sinasabi na mayroon kang isang malinaw, puting kabayo na nakalilito. Sinabi na ang teksto ay pangit na pinatay ko. Ang totoong salarin ay siya. Ito, nakikinig sa kanila, si Neil at Shelley sa ilalim ay nagulat, nakatayo roon. Sa mahabang panahon na walang imak, ang salarin na pumatay kay Chester ay ang puting kabayo. Ngunit, si Zhangju ay napakalalim at hindi siya isang mabuting tao. Maniwala ka ba sa sinabi niya? Tumawag ka. Sa wakas, nagreaksyon si Neil at tinanong si Zhangju, wala akong sinabi. Sino ang nakakaalam kung pinagsisimulan mo ang ugnayan sa pagitan namin ni Bayma? Sa pagsasalita nito, si Neil at Bayma ay walang pagkakaibigan, kahit na si Chester noon. Nang una naging Panginoon ng palasyo, mayroon pa rin siyang mga galit sa Bayma, ngunit pagkatapos, kahit na ang relasyon ay hindi maganda, sila ay kabilang sa palasyo ng Eternal Life at kabilang sa kanya. At si Zhangju ay kilalang kilala, isang kilalang kontrabida sa mainland. Haha, nakaharap sa pagtatanong ni Neil, napaatras sandali si Zhangju, at pagkatapos ay umangat sa langit upang tumawa. Bagaman kumikilos ako ayon sa gusto ko, si Zhangju ay bukas at matapat. Hindi na kailangang magsinungaling sa iyo. Sinisisi ni Zhangju at ang kanyang ekspresyon ay puno ng malamig na kayabangan, ginawa ko ito. Hindi talaga ako ang pumatay ang iyong ama. Panipi, ang huling pangungusap ay bumagsak, at si Zhangju ay tumayo na ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang kamay, labis na mayabang. Nang marinig ito, natahimik muli sina Neil at Shelley. Pagkatapos ng ilang minuto, Neil reacted, ang kanyang pinong mukha ay puno ng kalungkutan at galit. White kabayo, isang mapagpaimbabaw na ginagamit upang sabihin na nais niyang ipaghiganti ang kanyang asawa, ito ay lumiliko na ang tunay na salarin ay sa kanya. Ang boses na hulog, mahigpit din ang clench ni Neil. Kamao, sinabi ng mabangis ang nasabing kasuklam-suklam na kontrabida na talagang naging Panginoon ng palasyo ay isang biro ng palasyo ng matagal na buhay. Sa oras na ito, naisip na ng dalawang ina at anak. Kahit na si Zhangju ay hindi isang mabuting tao, siya ay, sa katunayan, isang kilalang malaking figure sa mundo, at siya ay puno ng kayabangan. Kung siya ang salarin, hindi na kailangang ipaliwanag ng masipag. Bukod dito, sa kanyang lakas, pakikitungo sa kanyang ina at anak na babae ay halos isang piraso ng cake, at hindi na kailangang mag-aksaya ng mga salita. Kabanata 2962. Nang makita ang mga pagbabago sa ekspresyon ng ina at ng anak na lalaki, ngumiti si Zhangju. Sa susunod na segundo, tiningnan ni Zhangju si Neil at sinabi, "Boy, gusto mo bang maghiganti sa tatay mo?" Natigilan si Neil at nagtanong ng hindi namamalayan, ano ang ibig mong sabihin? Haha, ngumiti si Zhangju, bahagyang, sa iyong lakas ngayon, hindi ka talaga kalaban ng White Horse. Kailangan mong malaman na kinontrol niya ang buong palasyo ng Eternal Life. Tulad ng sinabi niya, si Zhangju ay lumingon. Nagpatuloy, kung sasamba ka sa akin bilang isang guro, tiyak na maaari mo siyang patayin ng personal at makaghiganti sa iyong ama pagkatapos ng pagbuti ng iyong lakas. Nang sinabi niya ito, inasar ni Zhangju ang kanyang mukha. Upang maging matapat sa lakas ni Zhangju, madali ang pagpatay sa paghahanap ng puting kabayo. Ngunit sa isip ni Zhangju, nakipagsabuatan laban sa kanyang sarili si Bai Ma, at inagaw pa ang kanyang Sky Open Axe na labis na kasuklam-suklam. Napakamura, para sa kanya na direktang patayin ito. Kung si Neil ay tinanggap bilang isang alagad upang tulungan siyang makuha muli ang Eternal Life, mahihirapan para sa puting kabayo na tanggapin ito. Ito rin ang pinakamahusay na parusa para sa kanya. Mas mahalaga, kapag pinatay ni Neil ang puting kabayo at naging master ng palasyo, at siya ang kanyang Panginoon, ang Eternal Life ay mapupunta sa kanyang sariling kontrol.
Ano? Nang mahulog ang mga salita, laking gulat ng katawan ni Neil, at natigilan. Siya, narinig mo ba ang tama? Nais ni Zhangju na tanggapin ang kanyang sarili. Bilang isang disipulo, kasabay nito, si Shelly, na katabi niya, ay nanatili din roon, ang kanyang maisla na mukha na puno ng sorpresa. Sa sumunod na segundo, nag-react si Neil na may isang matatag na ekspresyon. Sa kanyang mukha, huwag sumamba. Ang dalawang salita ay napakasimple, nang walang kahit kaunting pag-aalangan. Alam na alam ni Neil na si Zhangju ay malakas, at kung siya ay isang guro, ang kanyang lakas ay tataas din ng mga paglundag at paghangganan. Kung masumpungan niya ang puting kabayo sa oras na iyon, madali niyang makaganti sa kanyang ama. Ito ay lamang na ginugulo ni Zhangju ang mundo at ginagawa ang lahat sa arena. Siya ay isang malaking masamang tao na pinaparusahan ng lahat. Kung sasamba, siya bilang isang guro, hindi ba siya magiging aso ng rakon? Si Chester ay nagturo kay Neil mula noong bata pa siya. Bilang isang magsasaka, dapat siyang maging matuwid at hindi dapat sumama sa mga masasamang puwersa. Paano siya magiging guro sa oras na ito? Sa sandaling ito, biglang nagbago ang mukha ni Zhangju. Alam mo, ako ay sikat sa libu-libong taon, halos lahat sa arena ay natatakot, at hindi ko alam kung gaano karaming mga tao ang nangangarap na sumamba sa kanilang sarili bilang mga guro. Ngunit sa oras na ito, napakahusay na pagtanggi ni Neil. Kung naipasa ito, saan niya ilalagay ang kanyang mukha? Para sa isang sandali, ang kapaligiran ng buong isla ay lubos na solemna. Sa oras na ito, nag-react din si Shelly at sinabi kay Zhangju, nauunawaan namin ang iyong kabaitan, ngunit kami ay dalawang tao, kaya't hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa paghihiganti. Talaga, sa sandaling ito, nakita ko lang si Zhangju tumawa at sinabing, ako ay gumagawa ng mga bagay, at ginagawa ko ang sinasabi ko, kung nangangako ako sa pag-aaral, hindi ko kayo hahayaan. Nang sinabi niya ito, ngumiti si Zhangju at hindi ngumiti, ngunit ang malungkot at malamig ang puso. Sa sandaling pinuno ng Yellow Turban Army at ngayon ay pinuno ng Wat Ian Organization, walang magagawa. Whoosh! Nang bumagsak ang boses, ang figure ni Zhangju ay kumislap at dumiretso kay Shelly. Ano ang gusto mong gawin? Galit na galit si Neil. Hindi niya inaasahan. Iyon, sinabi ni Zhangju na gagawin niya ito nang walang anumang babala. Matapos sumigaw, titigil na si Neil, ngunit ang bilis ng pagbubukas ng anggulo ay masyadong mabilis, at huli na. Ginang Shelly, nagkamali ako sa iyo. Sa isang kisap mata, si Zhangju ay lumapit kay Shelly at nagsabing ngumiti. Pagkatapos ay sa punto ng acupuncture niya, at nakita ang katawan ni Shelly na nanginginig at hindi makagalaw. Kaagad pagkatapos, naglabas si Zhangju ng isang tableta mula sa kanyang katawan at isinuksok sa bibig ni Shelly. Gudong. Sa oras na ito, si Shelly ay puno ng gulat. Bago siya makapag-reaksyon, nilunok niya ng diretso ang tableta sa kanyang tiyan. Ikaw, anong binigay mo sa akin? Tumingin si Shelly kay Zhangju, galit na galit. Kasabay nito, si Neil ay mayroon ding mga pulang-pulang dugo at napaungol. Kay Zhangju, kung maglakas loob ka na saktan ng aking ina, hindi kita maililibre. Kabanata 2963. Nais itong gawin ni Neil, ngunit nag-aalala tungkol sa kaligtasan ni Shelly at pinigilan. Ano ito? Si Zhangju ay bahagyang ngumiti at dahan-dahang sinabi, Ginang Shelly. Hindi maaaring mamatay ng pansamantala. Ang kinukuha ko para sa'yo ay tinawag na Black Heaven Pill. Hindi masama. Ang binigay ni Zhangju kay Shelly ngayon lang ay ang Haitian Pill. Ang Haitian Pill, batay sa immortal na banal, ay sinaliksik. Ito ay halos kapareho ng Heaven Cult Pill noon, ngunit ang epekto ay mas malasado pa. Haitian Pill. Si Neil ay hindi nakalok ng mahigpit, hindi maipaliwanag na gulat. Bata pa siya at hindi alam kung ano ang Haitian Pill. Ngunit nagulat si Shelly, namumutla ang kanyang magandang mukha sa isang iglap. Hindi alam ni Neil kung ano ang Haitian Pill, ngunit alam ni Shelly ang lahat. Matapos maging pinuno ng MA si Megan, gumamit siya ng mga kasuklam-suklam na paraan upang makagawa ng iba't ibang mga paaralan ng Haitian Pills upang bantayin siya. Umupo sa pinuno ng martial arts. Ang lahat ng malalaking sekta ay walang magawa laban, paano niya ito kayang matanggal? Sa pag-iisip tungkol dito, desperado si Shelly. Boy! Sa sandaling ito, nagpakita ng isang maliit na ngiti si Zhangju at sinabi kay Neil, pagkatapos ng pag-inom ng Black Heaven Pill, kung walang gamot na gamot.
Sa loob ng kalahating taon, mamamatay tao ang iyong ina at sasabihin ko sa iyo, kapatid ni Daryl, hindi mo ari. Maunawaan. Panipi. Ano? Narinig ito, ang mukha ni Neil ay nagbago ng husto, at napangisi siya ng galit. Zhangju, anong gusto mo? Si Zhangju ay may isang nakaka-relax na hitsura, napakasimple nito. Sambahin mo ako bilang isang guro, at ang lahat sa hinaharap ay sasailalim sa aking mga utos, kung hindi, maghintay ka lang para kolektahin ng iyong ina ang bangkay. Zhangju said, turn around. Pagkatapos mong maunawaan ang guro at matuto ang aking walang kamatayang banal na kasulatan, maaari mong pinuhin ang antidote para sa iyong ina ang iyong sarili. Ikaw, Neil ng inig, gamitin mo ang ito ay nangangahulugan upang pilitin sa akin. Upang apprentice, ano ang pagkakaiba sa puting kabayo? Pagkakita sa kanya na ihambing ang kanyang sarili sa puting kabayo, lumubog ang mukha ni Zhangju at malamig na sinabi, kahit na ang aking mga pamamaraan ay hindi marangal, ngunit ako ay isang tunay na kontrabida, siya ay isang hipokrito at hayaan mong sabihin ko sa iyo, walang silbi para sa iyo na gamitin ang set na ito. Nang mas kaunti upang pukawin ako. Panipi, kung sumasamba ka o hindi ng isang guro ay nasa pagitan lamang ng iyong mga iniisip. Kung ikaw ay isang guro, ang iyong lakas ay uunlad sa pamamagitan ng mga paglundag at hangganan madali ang paghihiganti ni Ama. Kung sa tingin mo ay may talento ka at maaaring pag-aralan ang gamot na gamot para sa Black Heaven Pills, kung gayon, kung wala akong sinabi noon, wala akong sinasabi. Pagkatapos nito, tumabi si Zhangju at umupo sa tabi. Sa wicker chair, ito ay napaka nakaka-relax at komportable. Baliw. Sa sandaling ito, si Neil ay nakatayo roon, ang kanyang mukha ay madilim at hindi sigurado, at ang kanyang puso ay sobrang gusot. Pagsamba o hindi, kung maaabutan mo ang guro, nabigo niya ang mga turo ng kanyang ama. Ngunit kung hindi ka pumunta sa isang guro, ang buhay ng iyong ina ay mapanganib makalipas ang kalahating taon. Okay. Sa wakas, huminga ng malalim si Neil at tinitigan si Zhangju, ako ang magiging mag-aaral sa iyo. Kaagad, kumuha siya ng 2 hakbang pasulong. Naghahanda na lumuhad at magbati. Maliit na balahibo. Gayunpaman, sa sandaling ito, si Shelly ay puno ng kasabikan at tumigil sa pagsasabing hindi mo siya maaaring sambahin bilang isang guro. Ang kanyang asawa ay bukas at patayo sa buong buhay niya. Inay, lihim na ngumisi si Neil, luhang kumikislap sa kanyang mga mata. Ngunit hindi ko lang kayang bantayan kang mamatay. Bukod dito, dapat kong patayin ang puting kabayo upang makapaghiganti sa aking ama. Nang sabihin ito, tumingin si Neil na determinado. Nang marinig ito, masyadong balisa si Shelly, ngunit hindi niya alam kung paano ito tatanggihan. Kabanata 2964. Poof! Wala nang sinabi pa si Neil. 2 hakbang pasulong, yumuko siya at lumuhad patungo kay Zhangju, sinasabing bawat salita, narito ang guro, mangyaring igalang ng alagad. Kapag sinabi ito, Neil nagtiis siya ang ayaw sa kanyang puso, at ang kanyang tono ay napakataos puso. Sa totoo lang, naramdaman ni Neil ang 10,000 pag-aatubili sa kanyang puso na sambahin si Zhangju bilang kanyang guro. Ngunit hindi, nasa kamay niya ang buhay ng kanyang ina, at ano ang punto ng pamumuhay na mag-isa kung mawala sa kanya ang kanyang ina kapag namatay ang kanyang ama. Haha, nang makita na siya ay sumang-ayon sa wakas na maging isang guro, si Zhang Ju ay labis na natuwa at hindi mapigil ang tumawa, tinaas ang kamay at sinabing, okay, good boy, get up. Tumugon si Neil at tumayo. Si Zhangju ay mukhang masaya, at tumingin at pataas at pababa Neil, mula ngayon, kailangan mong sundin ang master ng buong puso, at hindi ka dapat maging tamad kahit kaunti, alam mo ba? Sa pagsasalita nito, pinilit ni Zhangju si Neil upang maabutin ang kanyang guro, bagaman ang pangwakas na layunin ay makontrol ang palasyo ng eternal life. Ngunit sasabihin ko na si Neil ay labis na may talento at isa ring wizard sa paglilinang. Tuwang-tuwa si Zhangju na makatanggap ng naturang apprentice. Si Neil ay hindi naglakas loob na lumabag, tumango at sumang-ayon, nakikita ko, guro. Inaprubahan ni Zhangju, at pagkatapos ay lumakad at binubuksan ang punto ng acupuncture ni Shelly, natakot, ginang Shelly. Huwag kang mag-alala. Tiyak na, tuturuan ko ng mabuti si Neil. Panipi. Pagkatapos nito, kinuha ni Zhangju si Neil at umalis sa isla. Tuldok. Sa kabilang panig, ang mundo ng aswang. Sa madilim na purgatorio, ang 2 mga aswang na pon ay nagdrag ng isang figure at dahan-daang lumakad.
Ito ay si Chestet. Sa oras na ito, si Chester ay puno ng mga galos at labis na mahina. 2 araw na ang nakalilipas, pagkatapos na mahuli si Chester, ipinadala siya sa mundo ng aswang. Sa oras na iyon, galit na galit at pinahirapan kaagad si Pluto. Pagkatapos nito, inutusan si Chester na ipadala sa purgatorio. Sir! Sa oras na ito, 2 sundalong multo ang nagtali kay Chester sa isang haligi ng bato at tumalikod at umalis. Si Chester ay nasaktan sa buong paligid at halos mawalan siya ng lakas na magsalita, ngunit medyo gising pa rin siya, ngunit desperado siya sa kanyang puso. Hanggat itinapon ka sa purgatorio, hindi mo na maiisip na makita muli ang araw. Sa sandaling ito, nang maramdaman ang malungkot na ginaw sa paligid niya. Ipinikit ni Chester ang kanyang mga mata, ganap na desperado. Si Daryl, Dax, nais talaga ng Big Brother na magpaalam sa iyo sa oras na ito. Haha. Ngunit sa sandaling ito, mayroong isang panunuya sa di kalayuan, at mayroong kaunting sa panunuya, hindi inaasahan, ang sikat na Palace Master ng mainland ay magtatapos ng ganito sa huli. Sino? Si Chester ay nagulat, at agad na ibinaling ang kanyang ulo upang tumingin. At natigilan. Nakita ko iyon sa isang madilim na sulok na hindi kalayuan, mayroong isang nakakahiyang figure na nakatali sa kanya, at halos pinahirapan siya, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpakita pa rin ng isang sinag ng pag-aatubili. Si Donohue ito. Tumawag ka. Sa sandaling nakita niya si Donohue, nagulat si Chester at bumantong hininga. Nagkataon na nakakulong siya kay Donohue. Nang si Chester ay unang naging messenger ng Pluto, sinuri niya ang purgatorio at aksidenteng natagpuan si Donohue. Sa oras na iyon, tinanong ni Donohue. Si Chester napakawalan siya, ngunit tinanggihan ni Chester. Sa oras na ito, hindi inaasahan ni Chester na galit siya kay Pluto at itinapon sa purgatorio, at hindi inaasahang nakilala muli si Donohue. Chester. Sa oras na ito, ang mga mata ni Donohue ay puno ng mga panunuya, bago ka pa humingi sa iyo na tulungan ako, tumayo ka, hindi ka pa rin ba tulad ng ngayon? Huminga ng malalim si Chester, at hindi nag-abala na magbayad ng pansin. Kabanata 2965. Ang ugali ni Chester, ang tanyag ni Donohue, si Chester, sa sitwasyong ito, huwag ilagay sa hangin ng isang mabahong litrati. Chester hindi pa rin ito pinansin. Si Donohue ay kalaban ni Daryl ng buhay at kamatayan. Siya ay tuso at kasamaan. Ang ganitong uri ng tao ay ayaw magsalita ng isang salita sa kanya. Tumawag ka. Nang makita ang eksenang ito, nakaramdam din si Donohue ng mainip, kaya't tumigil siya sa pangungutya. Sa susunod na segundo, may naisip si Donohue, Chester, gusto mo bang makatakas? Ha! Narinig ito, gumalaw ang puso ni Chester, at sinabi niyang walang pakialam. Ano ang ibig mong sabihin? Wala nang iba pa. Ngumiti si Donohue at seryosong sinabi, alam ko, ikaw ang panganay na kapatid ni Daryl. Nakita bilang isang kaaway, ngunit dahil nawala ang aking buhay sa Death Valley sa ligaw at taksil na teritoryo, natapos na ang mga hinaing ko sa iyo. Pagkatapos nito, huminga ng malalim si Donohue at nagpatuloy, sinabi ko na sa iyo. Dati na ang hari ay ambisyoso at alam ko pa rin ang ilan sa kanyang mga lihim. Ngunit sayang na hindi ka maniwala. Narinig ito, daing ni Chester. Ilang segundo ang lumipas, tumingin si Chester kay Donohue, mayroon kang paraan upang ako ay makatakas. Oo, si Chester ay laban kay Donohue mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ngunit pagkatapos na isipin ito, pagkamatay ni Donohue, ang mga hinaing ni Daryl ay isinaalang-alang na tapos na. Sa oras na ito, nakakulong pa rin ako sa purgatorio at nagdurusa. Hindi na kailangang lokohin ang sarili ko. Ngumiti si Donohue, at dahan-dahang sinabi, oo naman. Sabihin mo, tuwang-tuwa si Chester, at puno ng pagpipilit ang kanyang mga mata. Ano ang pagmamadali? Si Donohue ay tumingin sa paligid ng pagbabantay at tiniyak na walang multo ang malapit, kaya dahan-dahan niyang sinabi. Kung nais mong sabihin ko sa iyo ang paraan upang umalis, kailangan mong aipan ko. Sa akin ang dalawang mga kondisyon. Ito. Si Chester pagsimangot, agad na ingat. Ang piraso ng Donohue na ito ang gumawa ng pagkusa upang matulungan ang kanyang sarili, dapat itong maging hindi mabuti. Chester. Sa pagtingin sa ekspresyon ni Chester, tila walang magawa si Donohue, huwag kang mag-alala, ang aking mga kalagayan ay hindi lalabag sa iyong mga prinsipyo. Okay, usap tayo. Huminga ng malalim si Chester at sinabi.
Kung hindi mo nilalabag ang iyong mga prinsipyo, pabayaan ang dalawang bagay, kailangan mong sumang-ayon sa 200 mga bagay. Nanginginig si Chester sa pag-iisip na matrap sa purgatorio magpakailanman at nagdurusa. Higit sa lahat, si Chester ay nag-aatubili na humiwalay sa mainland, at nag-aatubili na humiwalay kina Daryl, Dax at iba pa. Nang makita ang pangako ni Chester, tuwang-tuwa si Donohue, at dali-dali na sinabi, una, gusto mo akong ilabas. Pangalawa, pagkatapos bumalik sa mainland, kailangan mo akong tulungan na makahanap ng isang katawan. Tulad ng alam mo, isa na. Ako ngayon. Ang nag-iisang kaluluwa ay nangangailangan ng isang katawan na muling mabubuhay. Ito, si Chester na ungol, pagkatapos ay tumango at sinabi, oo. Ang dalawang kondisyong ito ay talagang hindi labis. Ikaw ang messenger ng Pluto, at mayroon kang isang kontrata ng kaluluwa sa Pluto, kaya napaka-espesyal ng iyong pangangatawan. Sa oras na ito, biglang sinabi ni Donohue, kailangan mo lang kagatin ang dulo ng iyong dila at ihulog ang dugo sa mga kadena upang mabawi itong kalayaan. Panipi, seryosong-seryoso si Donohue nang sabihin niya ito. Siya ay nakakulong sa purgatorio ng higit sa 3 taon at maraming nalalaman tungkol sa mundo ng aswang. Narinig ito, nasa sabik si Chester, at dali-daling sinunod ang pamamaraan ni Donohue, kinagat ang dila at tumulo ang dugo sa mga kadena. Ash! Sa susunod na segundo, nakita ko ang selyo sa mga kadena, na direktang na nabukas. Pwede talaga. Sa oras na ito, nagulat si Chester. Pagkatapos matanggal ang mga kadena, mabilis niyang binitawan si Donohue at inilagay sa kanyang token ng messenger. Bawat messenger ng Hades ay may isang espesyal na token ng messenger. Ang token ng messenger na ito ay hindi lamang isang simbolo ng pagkakakilanlan ng messenger ng Hades, ngunit mayroon ding kakayahang mapasuko ang mga gumagalang kaluluwa. Si Chester ay itinapon sa purgatorio, at ang mga token sa kanyang katawan ay hindi naalis. Sa oras na ito, nangyari na itong maging boarding place ni Donohue. Pagkatapos ng lahat, walang pisikal na katawan si Donohue, at napakahirap iwanan ang mundo ng multo sa anyo ng kaluluwa. Matapos itago si Donohue sa likod ng token, si Chester ay hindi nag-atubiling, iniiwasan ang mga sundalong aswang at tahimik na umalis sa purgatorio. Minsan isang emisaryo para sa hari ng Hades, pamilyar si Chester sa lupain ng mundo ng aswang. Bagaman siya ay nasa sabik sa daan, nakatagpo siya ng maraming nagpapatrulyang aswang, ngunit sa huli lahat ng mga panganib ay naalis. Makalipas ang kalahating oras, kinuha ni Chester si Donohue at matagumpay na bumalik sa mainland. Kabanata 2966. Tumawag ka. Sa sandaling ito, na nakatayo sa tuktok ng bundok, huminga ng malalim si Chester. Nakatingin sa malawak na mundo sa harapan niya, pakiramdam ng isang mundo palayo. Kahit na siya ay nabilanggo sa purgatorio kalahating araw lamang, ang pagpapahirap na naranasan sa panahong iyon ay hindi maiisip ng mga ordinaryong tao. Sa totoo lang, naisip ni Chester na hindi na siya babalik sa mainland. Ngunit hindi niya inaasahan na makakatakas siya. Bukod dito, si Donohue ang tumulong na iwanan ang purgatorio. Haha, kasabay nito, Donohue, sino ay pagtatago sa messenger token, ay masyadong nasa sabik at laugh, sa wakas ay iniwan na ghost lugar. Palace Master Chester, salamat sa iyo. Sa huling pangungusap, nagmula sa kaibuturan ng kanyang puso si Donohue. Narinig ito, mahinang ngumiti si Chester, huwag mo akong pasalamatan, kung hindi mo sinabi sa akin ang paraan, hindi ako makakatakas mula sa purgatorio. Bagaman si Donohue ay nasa token ng messenger, hindi nito pinipigilan si Chester mula sa pakikipag-usap sa kanya. Pagkatapos ng lahat, si Chester ay messenger ng Pluto at malinaw na naintindihan ang sitwasyon sa token. Tulad ng sinabi niya, si Chester ay tumingin sa paligid at bahagyang sumimangot. Ang una ay ibabalik ka sa mainland. Ginawa ko ito. Ang pangalawa ay tutulong sa iyo na hanapin ang iyong katawan. Hintayin mo ako sandali. Kailangan ko, upang mabawi ang ilang lakas, bago makatanggap ng iba't ibang mga parusa, Chester at ang kanyang kahinaan. Nakangiting tumugon si Donohue, ito ay natural. Maaari pa rin akong magtiwala sa master ni Chester. Sa pagsasalita nito, kung 3 taon na ang nakalilipas, hindi gaanong magalang si Donohue kay Chester, ngunit pagkatapos ang pangyayaring ito, ang dalawa ay umabot sa isang banayad na pag-unawa sa Tacet. Dahil alam ni Donohue na ang kanyang hinaharap ay nasa kamay ni Chester, at sa sandaling may nangyari sa kanya, hindi na siya magkakaroon ng isang pisikal na
Muling pagsilang, at lahat ng dati niyang pagsisikap ay masasayang. Tumawag ka. Sa sandaling ito, tumigil si Chester sa pagsasalita, tumingin sa paligid at nalaman na ito ang hangganan sa pagitan ng New World Continent at Dangaw Continent. At nagmamadaling patungo sa hilagang silangan. Naalala ni Chester na hindi kalayuan dito, mayroong isang lambak. Ang kapaligiran doon ay komplikado, at walang katapusan sa buong taon, isang napakamakulimlim na lugar. Bagaman nakatakas siya mula sa mundo ng multo, ang kontrata ng kaluluwa sa pagitan ni Chester at Pluto ay hindi pa ganap na nalulula. Ang pangunahing kasanayan ay si Yin Shachi pa rin, kaya upang makabawi mula sa paglilinang, dapat siya ay nasa isang lugar kung saan ang Yin Chi ay napakalalim. Pagkarating sa madaling panahon, nakita ni Chester na ang lambak sa harap niya ay sinapawan ng mga damo at napakabaog. Tanghali na sa oras na ito at sikat ng araw ang sikat ng araw, ngunit ang lambak na ito ay sobrang lamig. Para kay Chester, ito ay isang mahusay na lugar upang magsanay. Gayunpaman, si Chester ay hindi man masaya. Kung hindi mo kinansela ang kontrata ng kaluluwa kay Pluto, paano kung mas malakas ang iyong lakas? Huwag kailanman maging tulad ng isang normal na tao. Sa pag-iisip tungkol dito, nagbuntong hininga si Chester at hindi mapigil ang tanungin, Donoyo, sinabi mo na alam mo ang ilang mga lihim ni Pluto. Sa totoo lang, si Chester ay walang interes sa mga lihim ni Pluto, ngunit upang makakuha ng mapupuksa ang kontrata ng kaluluwa, nais ko lamang malaman ang tungkol sa Pluto. Hindi masama. Donoyo mabilis na sumagot, hindi ka ba nagkaroon ng interes dati? Ngayon nais mong malaman. Chester ay hindi nagsasalita, ngunit medyo tahimik. Nang makita siyang hindi nagsasalita, tumawa si Donoyo at dahan-dahang sinabi, ang pinakadakilang lihim ng Pluto ay ang mamuno sa mainland, ngunit alam mo kung ano ang kailangan niyang mamuno sa mainland. Ano? Walang malay na tanong ni Chester. Ang tono ni Donoyo ay biglang naging marangal, syempre kailangan niyang maging mas malakas. Dapat mong malaman iyon, bilang si Pluto, ang Panginoon ng daigdig ng multo, hindi siya makakapunta sa mainland. Ito ang panuntunan ng mundo. At kailangan ng Pluto ang kakayahang baguhin ang mga patakaran ng mundo. Inusisa ko na si Pluto ay naghahanda na gumawa ng isang bagay sa Nine Heaven Saints. Sinasabing ang Nine Heaven Saints ay nagmula sa kaharian ng Diyos at nagtataglay ng likas na aura. Hanggat nagsasama sila ang likas na aura at lakas ng Pluto, maaabot nila ang isang hindi maiisip na punto. Sa oras na iyon, malaya kang makakapaglakbay sa pagitan ng mainland at ng mundo ng aswang. Panipi, Kabanata 2967. Ano? Narinig ito, si Chester ay nabigla. Si Pluto ay kikilos sa Saintes ng mainland. Palace Master Chester. Pakiramdam ang kakaiba ni Chester, hindi mapigilan. Ni Donog na tanungin, alam mo ba ang siyam na langit na langit? Alam mo ang ilan? Tumugon si Chester. Kapag sumasagot, Chester ay napakakalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang hawakan ng pagiging komplikado. Ilang araw na ang nakakalipas, nakilala ni Chester si Daryl at sa parehong oras ay nakilala ang santo na si Zian. Pagkatapos nito, nagpaalam si Chester at kay Daryl at nagpunta upang makahanap ng iba pang mga santo kasama si Zian. Nang maglaon, nang makasalubong niya si Wanxiang, halos siya ay bugbugin. Dahil inakusahan ni Wanxiang si Daryl na pinapatay ang iba pang mga santo. Kung hindi dahil sa ibang mga messenger mula sa Hades, tumigil na siya sa pag-iral. Bagaman lumipas ang maraming araw, nararamdaman pa rin ni Chester ang palpitation sa paggunita. Kasabay nito, medyo nag-alala ako sa aking puso, si Daryl ay hindi maipaliwanag na naka-frame, at hindi ko alam kung ano ang nangyayari ngayon. Si Chester ay may mahinahon na personalidad at kilala si Daryl bilang isang tao, at naniniwala na hindi siya kailanman gagawa ng anumang makakasama sa santo. Habang siya ay nagsasalita, bigla, naramdaman niya ang isang malakas na hininga sa kalangitan na hindi kalayuan, at pagkatapos, isang tao, tulad ng kulog at kidlat, mabilis na lumipad. Dito ay napahamak, may mga taong darating pa rin. Sa sandaling ito, hindi sinasadyang ikiling ni Chester ang kanyang ulo upang tumingin, at biglang nagbago ang kanyang mukha. Ang dumating ay isang lalaking may malakas na hininga. Ang lalaki ay tumitingin sa kanyang 30 taon na may mahusay na natukoy na mga tampok, ngunit sa pagitan ng kanyang mga kilay, mayroong isang malamig at masasamang espiritu, at mayroon ding masamang kapaligiran sa buong katawan niya.
Si Florian ito. Sa parehong oras, nakita din ni Florian si Chester, at natigilan din. Matapos madungisan ang Saintess of Langson, natanggap din ni Florian ang kapangyarihan ng Yuan Ying ni Langson, ngunit hindi ito nagawang ganap na maisama. Sapagkat nilinang ni Florian ang malalim na yin magic, na labis na nakakainsulto, at Yuan Ying ni Lanzin pagtataboy sa bawat isa. Dahil dito, labis na nababagabag si Florian sa mga panahong ito. Ngayon lang, dumaan si Florian sa lambak na ito at natuklasan na ang Yin Chi. Dito ay puno ng Yin Chi, at ito ay isang mahusay na lugar para sa paglilinang. Sa tulong ng kapaligiran dito, tiyak na matagumpay niyang mapipigilan ang lakas ng Nascent Soul sa kanyang katawan, at pagkatapos ay magagawa niyang matagumpay na pagsamahin. Natuwa, nagmadali si Florian na pinaplano na makahanap ng lugar upang makapagsimula ng pagmumuni-muni, ngunit hindi niya inaasahan na makakaharap niya si Chester. Sa sandaling ito, nag-react si Florian, nakatingin kay Chester na nakangiti. Ngunit hindi ngiti, at biniro, hindi ba ito ang sikat na Eternal Life Palace Master? Chester, huwag kang pumunta dito nang walang anumang problema. Ako narinig na narito, kailang buwan na ang nakakaraan. Ang organisasyon ng Wat Iyan ay nahulog sa bangin at namatay siyam na pagkamatay. Hindi ko inaasahan na mabuhay. Hehe, patay na talaga. Kayo. Nang sabihin ito, ang mga mata ni Florian ay puno ng mga panunuya. Sa totoo lang, kung 3 taon na ang nakalilipas, tiyak na hindi. Maglalakas loob si Florian na kausapin si Chester tulad nito kung tutuusin, si Chester ang Panginoon ng Palasyo ng Eternal Life na may malakas na lakas. Sa oras na ito, malinaw na nakita ni Florian na mapatla ang mukha ni Chester, at ang kanyang buong tao ay labis na mahina, ganap na nasa estado ng kalahating patay na estado at ang kanyang sariling lakas ay napabuti sa pamamagitan ng paglukso at paghihigitin sa mga nakaraang taon at ilang araw na ang nakakalipas. Ay nakatanggap din siya ng isang malakas na puwersa ng nalaglag na kaluluwa, na hindi karapat-dapat sa kanya. Florian, huminga ng malalim si Chester at walang pahabol na sagot, buhay ka pa rin. Paano ako mamamatay bago ka? Nang makita niya ang Florian na ito, nagalit siya. Si Daryl ay hindi naintindihan ng iba markang pivoty ibang mga sekta sa mundo na sinasabing dinumisan niya ang kanyang mga nakababatang kapatid at galit sa kanyang lolo, ngunit sa totoo lang, multo ito ni Florian. Florian. Sa parehong oras, si Donuyu, na nakatago sa messenger token, ay sumimangot. Di ng palihim, paano niya nakilala ang batang ito? Kabanata 2968. Sa pagsasalita tungkol nang si Donuyu ay ang emperador ng Westrington, si Florian ay nagpunta pa rin upang sumilong sa kanya, ngunit sa puso ni Donuyu, hindi siya tumingin sa kanya kahit ang kanyang sariling pamilya. Ang mga taong maaaring magtaksil ay hindi karapat-dapat na igalang. Chester, sa sandaling ito, dahan-daang lumakad si Florian, ang mukha niyang puno ng kay-abangan, ang lugar na ito ay kinuha ko na, mangyaring umalis ka rito. Sa oras na ito, nais ni Florian na patayin si Chester agad. Pagkatapos ng lahat, siya ang panganay na kapatid ni Daryl, ngunit ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang lakas ng pagsasanib sa loob ng katawan. Narinig ito, ang mukha ni Chester ay labis na pangit. Si Florian ay talagang isang kontrabida. Nang makita na siya ay mahina, nais niyang samantalahin ang iba. Sa pag-iisip tungkol dito, malamig na sinabi ni Chester, paano kung hindi? Ako aalis. Sa oras na ito, nais lamang ni Chester na mabilis na mabawi ang kanyang lakas. Paano siya madaling umalis? Hindi ko alam kung paano magtaguyod. Huminto si Florian sa pagsasalita ng walang katuturan, ang kanyang mga mata ay kumislap sa layunin ng pagpatay, at tumalon ang kanyang figure, direktang tumatawag kay Chester. Ang palad na ito ay naglalaman ng panloob na lakas ng Xuanyin Divine Art ni Florian, at kung saan man siya dumaan, ang malinaw na kalangitan ay agad na nagdilim, na may mga madilim na ulap na tumatakip sa kanyang ulo. Tumawag ka. Nang makita si Florian na nagmamadali, at ang paputok na lakas, kaagad na takot si Chester. Akala ko mahina ako at mapang-api, di ba? Sa takot, si Chester ay walang oras upang umiwas, kaya kinailangan niyang himukin ang kanyang panloob na puwersa na mag-atake. Si Chester ay hindi naglakas loob na maging pabaya at hinimok ang lahat ng kanyang panloob na puwersa na labanan. Bang! Sa susunod na segundo, nagsalpukan ang dalawang palad at isang mapurol na panginginig ay sumabog.
Si Chester ay nararamdaman lamang ng isang takot na lakas. At siya snort at ang buong tao ay lumipad baligtad at sa parehong oras na siya. Landing, isang bibig ng dugo spurted lumabas. Panatag ang kanyang figure, si Chester ay gulat na tumingin kay Florian. Matapos ang 3 taon na hindi siya nakikita, ang kanyang lakas ay naging napakalakas. Kasabay nito, medyo nag-alala ako. Hindi ko pa nababawi ang aking lakas at hindi naman ako kalaban. Ano ang dapat kong gawin? Ano ang sitwasyon? Sa sandaling ito, si Donuyu, na nagtatago sa messenger token, ay nagmamadali ring nagtanong, Palace Master Chester, kumusta ka? Okay ka lang. Sa token, hindi nakita ni Donuyu ang sitwasyon. Ngunit nararamdaman ko rin, na nag-away sina Chester at Florian. Pinag-uusapan ito, sina Donuyu at Chester ay wala ring pagkakaibigan, at mayroon pa ring pagkamuhi dati, ngunit sa oras na ito, ang kanyang kapalaran ay nasa kamay ni Chester, at kailangan niyang hanapin ang kanyang katawan upang muling buhayin siya. Kung Chester mali, wala akong pag-asa na muling mabuhay. Ayos lang ako. Huminga ng malalim si Chester at tumugon. Nang sinabi niya ito, si Chester ay mukhang walang malasakit, ngunit naramdaman niya ang isang medyo desperado sa kanyang puso. Ang puot sa pagitan ni na Florian at Daryl ay kasing lalim ng dagat at siya ang panganay na kapatid ni Daryl, tiyak na hindi niya ito papayagang madali. Haha, nang makita na nagbago ang mukha ni Chester, hindi mapigilan ni Florian na tumawa hanggang sa langit, ang kanyang mukha ay puno ng tagumpay. Chester, mayroon ka din ngayong araw. Mayroon bang mga huling salita upang masabi ng mabilis, kung hindi man ay walang pagkakataon? Panipi, sa nakaraang ilang taon, palaging pinik ni Florian ang pangalan ng Daryl. Gumagawa ng kasamaan saan man sa mga ilog at lawa upang masira si Daryl. Ngayon, nakilala ko si Chester at hindi ko ito bibitawan ng madali. Florian, kontrabida ka lang. Malamig na tumugon si Chester, hindi ganon. Kadali patayin ako. Ha! Narinig ito, ang ekspresyon ni Florian ay sobrang pangit. 3 taon na, ang nakalilipas, hindi siya sapat na lakas at hindi naglakas loob na hamaninsi. Chester, ngayon na siya ay naging mas malakas, siya pa rin ang kinamumuhian niya. Paano niya makayanan ito? Sa palagay ko hindi ka iiyak nang hindi mo nakikita ang kabaong. Dahil, kailangan mong mamatay, tutuperin kita. Ang malamig na tinig ay nagmula sa bibig ni Florian. Matapos ang mga salita ay nahulog, ang ekspresyon ni Florian ay sobrang matigas ang ulo, inilabas niya ang kanyang mahabang kutsilyo, itinaas ang kanyang kamay, at nakita ang isang kakilakilabot na anino ng kutsilyo, pinunit ang mundo at pumutok patungo kay Chester. Kabanata 2969. Nakikita ang anino ng kutsilyo na ito, malapit na niyang hatiin ang pangit na inchik, at nakita niya na nagbubulungan siya ng mga salita at itinaas ang kanyang mga kamay. Sa isang maikling panahon, nakita ko siya sa buong katawan, at biglang tumaas ang isang itim na ambon na tinatakpan ang buong lambak ng isang iglap. Whoosh whoosh! At sa susunod na segundo, mula sa itim na ambon, sumabog ang ilang mga hindi maayos na numero. Ang mga figure na ito ay lahat ay may suot na puting balabal, at ang kanilang mga mukha ay sobrang mapatla, at ang kanilang mga mata ay guwang. Ngunit ang buong katawan ay napuno. Sanhi ng hininga na walang buhay. Totoo na ipinatawag ni Chester na ito ay ilang mga ligaw na kaluluwa malapit sa lambak na ito. Pinag-uusapan ito, araw na, at ang mga kaluluwang ito ay mahirap ipakita, ngunit si Chester ay isang utos ng Pluto at madaling maging pinatawag. Sa isang iglap lang ng mata, nagtipon ng mga aswang na ito at mabilis na nabuo ang isang pormasayon upang palibutan si Florian. Ang pormasayon na ito, na tinatawag na Soul Locking Formation, ay nilikha ni Pluto. Ito, nang makita ang eksenang ito, nagulat si Florian at biglang medyo naguluhan. Ano ang sitwasyon? Ang mga ito ay biglang lumitaw na mga figure ng tao, ano ang problema? Bukod dito, si Chester ay palaging matuwid, kailan niya natutunan ang isang malas na ehersisyo. Sa oras na ito, hindi alam ni Florian na ang Chester sa harap niya ay hindi na isang tao, at lahat ng mga pamamaraan na ginamit niya ay nagmula sa mundo ng aswang. Walang alam si Florian tungkol sa paraan ng labanan, at hindi niya alam kung ano talaga ang mga aswang na ito, at bigla siyang nagpanik. Tumawag ka. Nang makita si Florian na nakulong sa soul locking, lihim na huminga si Wen. Chester ng isang buntong hininga, ngunit ang kanyang mga mata ay solemne pa rin.
Alam mo, ang pagtawag sa mga multo at pagbubuo ng array na nakakandado ng kaluluwa ay napakatindi ng enerhiya. Sa oras na ito, naabot ni Chester ang estado kung saan naubos ang langis at ang ilawan ay tuyo, halos lahat sa kanila ay hindi makatayo ng matatag at gumuho. Ngunit nakapikit pa rin ang kanyang mga ngipin at iginiit, alam niya na kung hindi niya mapigilan si Florian, tatapusin siya. Phew! Sa oras na ito, Donoyu sa messenger token ay sabik. Malinaw na siya, maaaring mapagulo na ang fighting sa labas ay nakakakuha ng mas at mas matinding. Bukod dito, si Chester ay mahina na, at ang sitwasyon sa oras na ito ay kahit na hindi gaanong maasahin sa mabuti. Chester, sa sandaling ito, si Florian ay natrap sa pagbuo, gulat at inis, at hindi mapigil ang sumigaw, nakakahiya na madalas kang magpanggap na patayo, ngunit ngayon ay gumamit ka ng tabi-tabi side effects. Hindi ka ba nahihiya? Panipi. Inis na inis ni Florian nang sinabi niya ito. Ang kanyang sariling lakas, ngunit nagawa niyang i-crush si Chester, ngunit siya ay natrap ng ilang mga numero. Kung ang bagay na ito ay kumalat, hindi ba ito ay isang biro ng mga tao sa buong mundo? Chester hindi ito pinansin, ngunit biyalay-biyalay sa formula tahimik. Kinokontrol ang ilang mga multo, at patuloy na kinubkob si Florian. Sa simula, si Florian ay medyo lihim pa rin na inis, ngunit unti-unting napagtanto na ang mga figure na nakapalibot sa kanya ay tila kawaila hilakbot, ngunit sa katunayan hindi sila masyadong nagbabanta. Gayunpaman, hindi makahanap si Florian ng angkop na paraan at napapaligiran pa rin ng mga bilog. Sa labas ng pagbuo, ang mukha ni Chester ay naging mas pangit. Siya ay mahina na, at pilit niyang ipinatawag ang mga aswang upang bumuo ng isang pormasyong nakakandado ng kaluluwa. Ito ay ganap na labis na pag-ubos ng kanyang lakas at malapit ng hindi ito mapigilan. Sa wakas, nakakita si Florian ng isang pagkakataon, kumaway ng isang mahabang kutsilyo upang maiwasan ang multo sa harap niya, at pagkatapos ay sumugod palabas. Chester, sa sandaling siya ay sumugod, pinanood ni Florian si Chester ng malapitan. At hindi maitago ang kanyang pangungutya, ito ba ay isang maliit na bilis ng kamay upang bitagin ako. Masyado kang walang muwang. Ang boses ay nahulog, at Florian lumakas ang lakas sa loob. Ilabas ito gamit ang isang palad. Pagkakita kay Florian na nagmamadali palabas ng soul locking formation, nagbago ang ekspresyon ni Chester, nagpapanik. Upang maging matapat, si Chester mismo ay mahina, hindi nagawang buhayin ang totoong lakas ng soul locking formation, at nagtatanim din si Florian ng mga mapanlikha na pamamaraan, kaya't ang soul locking formation ay hindi makakamit ang epekto ng pagpipigil sa lahat. Kabanata 2970. Boom! Napakabilis ng bilis ni Florian, nais ni Chester na umiwas, ngunit huli na. Gamit ang palad na ito, hinampas niya ang katawan ni Chester, at narinig niya ang isang mapurol na panginginig, tumulo ang dugo ni Chester, at lumipad ang buong tao. Sabay-sabay lumabas. Puff! Si Chester ay lumipad ng higit sa 100 metro. Ang layo, at ang kanyang buong katawan ay nagwiwisik ng ulan ng dugo sa hangin, at sa wakas ay bumagsak ng malakas sa lupa. Mayroong matinding sakit at muntik na siyang mahimatay. Sa oras na ito, malinaw na naramdaman ni Chester na ang kanyang buto-buto ay halos mabali, at may pagsabog ng sakit, at halos himatayan siya. Sa kabutihang palad, mayroon siyang isang kontrata sa kaluluwa kasama si Pluto, at ang kanyang pangangatawan ay lubos na espesyal. Kung hindi man, tiyak na mawawala siya sa kanyang palad. Chester. Sa sandaling ito, si Florian ay nakatingin kay Chester, puno ng pagmamalaki. Ngunit ang kanyang tono ay sira ang ulo, hayaan ka lang, hindi ka pumunta. Kailangan mong mamatay, kung gayon hindi mo magawa sisihin mo ako. Panipi. Nahulog ang boses, dahan-daang lumakad si Florian papunta kay Chester na galit. Nang makita si Florian na papalapit, nagbuntong hininga si Chester at ipinikit ang mga mata sa kawalan ng pag-asa. Tapos na ba ito? Ngunit, ang mamatay sa kamay ng nasabing kontrabida ay masyadong ayaw. Sa sandaling ito, isang napakalamig na hininga ang nagmula sa baywang ni Chester, at pagkatapos, isang ilusyon na figure ang pumuti at dumiretso kay Florian. Si Donoyu ito. Nararamdaman ang sitwasyon ni Chester, sabik na sabik si Donoyu na hindi niya mapigil ang sumugod. Kung may nangyari kay Chester, huwag mo ring isipin ang tungkol sa muling pagsilang at muling pagkabuhay. Dapat mong malaman na ang muling pagsilang at muling pagkabuhay ay laban sa kalangitan. Walang sino man sa mainland continent ang
makakatulong sa iyong sarili maliban kay Chester. Pagkatapos ng lahat, siya ang messenger ng Pluto. Pagkalabas ng token ng messenger at pagkakita sa eksena sa harapan niya. Nagulat si Donoyu. Ang lakas ba ni Florian ay naging napakasindik. Nakita ni Donoyu na si Chester ay nasugatan ng malubha at ang kanyang dugo ay tumutulo sa harap niya at ang kanyang galit ay tulad ng isang sismosa. Habang ang kabaligtaran Florian ay puno ng pagmamataas at ang kanyang buong katawan ay puno ng mga masasamang espiritu. Sa parehong oras, nakita din ni Florian si Donoyu ngunit sa oras na ito si Donoyu ay isang sinag lamang ng multo, ang kanyang figure ay namumula at hindi niya malinaw na nakikita. Ikaw ay, sa sumunod na segundo, binuka ni Florian ang kanyang bibig. Ngunit nang masabi niya ang dalawang salita, nakita niya si Donoyu na naging isang sinag ng ilaw at direktang tumusok sa noo ni Florian. Si Florian ay walang oras upang mag-react, ang kanyang katawan ay nanginginig at naramdaman niya kaagad na may isa pang kaluluwa sa kanyang katawan. At ang kaluluwang ito ay mabilis na nilalamon ang kanyang sarili. Oo, si Donoyu ay tatayo pa rin sa katawan ni Florian upang muling maipanganak. Gayunpaman, si Florian ay hindi pa patay at ang kanyang kaluluwa ay hindi pa nahiwalay kaya kinain niya ang kaluluwa ni Florian. Sa arena, ang kilos na ito ay tinatawag na pagsamsam sa bahay. Nararamdaman na ang kaluluwa ay patuloy na nilalamon, hindi mapigilan ni Florian na sumigaw. Nararamdaman lamang niya ang sakit sa kanyang buong ulo, at ang sakit na ito ay 1,000 beses na mas malakas kaysa sa sakit na dinanas niya. Dati, seryoso, sa lakas ni Florian, mahirap para sa Donoyu na samantalahin ang walang bisa, ngunit ang kanyang kabigwang isama ang lakas ng Yuan Yin. Saintes ay nag-iwan ng mga nakatagong panganib. Bukod dito, ang pansin ni Florian ngayon ay palaging nasa Chester, at hindi niya inaasahan na sorpresahin siya ng isang third party. Masakit. Sa ilalim ng matinding kirot, niyakap ni Florian ang kanyang ulo at gumulong ng diretso sa lupa, palaging umiiyak sa kanyang bibig. Sa paligid ng katawan, ang masamang espiritu ni Yin ay patuloy na tumatakas na naging sanhi ng hangin sa isang radius na 1,000 metro na marahas na baluktot. Tumawag ka. Nang makita ang eksenang ito, huminga ng malalim si Chester, kalmado ang kanyang mukha, ngunit nabigla ang kanyang puso. Sa arena, ang pag-agaw ng mga bahay ay isang bawal dahil ang pag-agaw ng mga bahay ay masyadong malupit, nilalamon ang mga kaluluwa ng iba, at pagkatapos ay sakupin ang katawan at kunin ito para sa iyong sarili. Hi, salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel, ang asawa kong tinitingala ng lahat, ating subaybayan ang buhay ni Daryl Darby. Maraming salamat po, mga kamaster, paki-subscribe, and hit the notification bell para sa susunod nating kabanata.